Welcome to Marian's Sweet Story kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Ang single mom, isang mabuting may bahay si Angelica. Bukod sa maganda at matalino, nakapagtapos siya sa Universidad ng Pilipinas sa kursong marketing. Naging masipag din siyang empleyado sa loob ng 2 taon sa isang malaking kumpanya sa Makati bago niya pinakasalan ang lalaking minahal niya na si Edwin. Marami ang nagsasabing jackpot daw ang lalaki sa pagkakaroon ng asawang tulad ni Angelica. Bakit nga naman hindi? Kahit noong nasa kolehiyo pa lang si Angelica at maging noong siya'y nagtatrabaho na, napakaraming manliligaw ang dumating sa buhay niya. Mga binatang may pinag-aralan at matataas ang posisyon. Ngunit ang sinunod ng puso niya ay si Edwin, isang karaniwang sales agent lamang noon. Hindi iyon inintindi ni Angelica. Ang mahalaga sa kanya ay mahal niya si Edwin at handa siyang isakripisyo ang lahat para sa lalaking ito. Ganon din naman si Edwin nung una. Mahal na mahal niya si Angelica. At sa abot ng makakaya ay ipinadama ang pag-ibig. Di nagtagal, biniyayaan sila ng 2 anak, parehong babae, na pinangalanan nilang Rica at Rose. Larawan sila noon ng isang masaya at buo na pamilyang lingid. Sa kaalaman ni Angelica ay unti-unting guguho dahil sa isang matinding tukso. Mahigit 1 taon na ang nakalilipas mula nang ikinasal sila. Karaniwan nang umuuwi si Edwin bago mag-alas 6 ng gabi, subalit isang araw ay lumampas ang oras at hindi siya nakauwi. Nagtaka si Angelica ngunit sinikap niyang intindihin. Marahil ay overtime sa trabaho o nagkaroon ng emergency. Pero nang gumabi na't maghahating gabi na, ay wala pa rin si Edwin at hindi man lang ito tumatawag. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ng asawa niya, pero nakapatay iyon. Tinawagan din niya ang ilang katrabaho at kakilala ni Edwin, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Habang lumilipas ang mga oras, ay unti-unting kinain ng matinding pag-aalala si Angelica. Kinabukasan, matapos ihatid ni Angelica ang mga bata sa paaralan, nagpunta siya sa opisina ni Edwin upang magtanong, subalit walang makapagturo sa kanya kung nasaan si Edwin. Tila bigla na lang itong naglaho. Muli siyang umuwi sa bahay, baka sakaling naroon na ang asawa't naghihintay. Ngunit katahimikan lamang ang sumalubong kay Angelica. Walang Edwin na naghihintay sa kanyang pagdating. Nang dumating mula sa eskwela si Rica at Rose, pilit nang umiti si Angelica at inihanda ang hapunan. Napansin ng mga bata ang pagkabalisa ng kanilang ina. "Mommy, saan po nagpunta si Daddy?" Tanong ng bunsong si Rica, na puno ng inosenteng pag-aalala ang boses. Sumagot si Rose, ang panganay. "Opo, Mommy. Kanina pa po namin hinahanap si Daddy." Saglit na pinanatag ni Angelica ang sarili at pilit nang umiti sa mga anak. "Hindi ko rin alam mga anak, pero huwag kayong mag-alala. Uuwi rin yun." Mahinahon niyang sagot kahit ang puso niya ay kinakabahan na rin. "Sige na, maghugas na kayo ng kamay at kakain na tayo." Dagdag niya upang maiba ang usapan. Tumalima naman ang magkapatid bagaman ramdam ni Angelica na nagtataka at medyo malungkot ang mga ito. Habang pinapanood niya ang mga anak na kumakain, nagpa siya si Angelica na oras na upang humingi ng tulong. Matapos maipatulog ang mga bata ng gabing iyon, tinawagan ni Angelica ang himpilan ng pulisya upang iulat ang pagkawala ni Edwin. Subalit ipinaalala ng pulis na kailangan munang lumipas ang 48 oras bago maideklarang missing person ang kanyang asawa. Iminungkahi nilang bumalik siya kapag hindi pa rin ito nagpapakita makalipas ang 2 araw. At magdala ng litrato ni Edwin upang masimula ng paghahanap. Mabigat ang loob na ibinaba ni Angelica ang telepono. Nang lingunin niya ay naroon sa likod niya ang 2 anak, tahimik na nakamasid at halatang balisa rin. Agad siyang lumuhod upang yakapin sila. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Paano nga ba ipaliliwanag sa mga musmos na tila nawawala ang kanilang ama? Mahigpit niyang niyakap si Rica at Rose na para bang sa yakap na iyon ay naipadama niyang andito si Mommy, hindi kayo pababayaan. Makalipas ang 2 pang araw na walang balita, dahan-dahang tinanggap ni Angelica na posibleng sadyang umalis si Edwin. Hindi man niya masabi ng diretso sa mga anak
unti-unti na rin niyang inihahanda ang puso niya sa posibilidad na iniwan na nga sila nito. Isang gabi, dumating ang matalik niyang kaibigang si Carmela upang kumustahin siya. Naupo sila sa kusina at hindi napigilan ni Angelica ang mapaluha habang nagkukuwento. "Carmela, hindi pa rin umuwi si Edwin. Hindi ko alam ang gagawin ko." Nanginginig ang boses ni Angelica sa pagpipigil ng hikbi. Napatiimbagang si Carmela at sumagot ng may halong galit. "Alam mo, Angie, kung ano man ang dahilan ng asawa mo, hindi ka tanggap-tanggap na bigla ka na lang niyang iiwan ng walang paalam. Hindi mo kasalanan ito. Tandaan mo yan." Pinunasan ni Angelica ang luha sa kanyang pisngi. "Di ko maintindihan, Mel. Ni wala man lang siyang sinabi. Kahapon lang magkasama kaming nag-almusal, okay naman kami. Paano niya magagawang hindi umuwi?" Sunod-sunod ang mga tanong ni Angelica habang hawak ang kamay ng kaibigan. Saglit na nag-aatubili si Carmela. Tila may gustong sabihin. "Angie," may hinala ako kung bakit. Maingat na bungad ni Carmela. "Ano? May alam ka ba?" Mabilis na usisa ni Angelica, kabado ang tinig. Napabuntong hininga si Carmela. "Sa totoo lang, matagal ko nang napapansin. Ang asawa mo, si Edwin, may nakikita akong kasama niyang ibang babae." Diretsyong sabi ni Carmela. Halatang nag-aalala sa magiging reaksyon ng kaibigan. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Angelica sa narinig. Napatitig siya kay Carmela. Umaasang nagbibiro lamang ito. Hindi magagawa sa akin to ni Edwin." Mahinang bulong niya habang umiiling. Ngunit mapait nang ngumiti si Carmela. "Ayoko sanang sabihin sa'yo, kasi alam kong masasaktan ka lang. Pero mas mabuti na yung alam mo ang totoo. Ilang ulit ko silang nakitang magkasama ng babaeng iyon, Angie. Hindi sila basta magkaibigan lang sa nakikita ko. Magkahawak kamay pa nga sila nung huli ko silang nakita palabas ng restaurant sa Makati," paliwanag ni Carmela ng buong tapat. Unti-unting nanlalamig ang buong katawan ni Angelica sa mga sinabi ni Carmela. Pilit niyang iwinaksi ang mga imahe sa isip, ngunit malinaw ang mga katagang binitiwan ng kaibigan. Napaupo siya ng marahan, tila nauupos na kandila, habang ang mga luha ay kusang pumatak. Siguro kung nalaman ko agad kahit papaano, nahinto ko siya." Garalgal ang boses ni Angelica, puno ng paninisi sa sarili. Marahang hinagod ni Carmela ang likod niya. "Wala kang kasalanan, Angie. Kahit anong pigil mo kung nagpasya siyang tumaksil, nagawa pa rin niya. Hinarap ko na siya noon, nakiusap ako kay Edwin na tigilan na niya yung kalokohan niya. Pero matigas ang ulo ng asawa mo. Ang sabi niya sa akin, walang makakapigil sa kanya. Dinig ko pa. Model daw yung babae? Maganda? Bata? Para daw siyang naka-jackpot at hindi niya kayang bitawan." Maingat ngunit matapang na kwento ni Carmela. Ramdam ang panginginig ng kamay ni Angelica habang nakahawak ito sa mesa. "Pero may mga anak kami, Mel. May pamilya kami." Mahinang usal ni Angelica, halos pabulong, na para bang doon siya pinakanasaktan. "I know, Angie. Alam kong hindi patas ito. Marami nang nangyaring ganito sa ibang pamilya. Akala natin hindi mangyayari sa'yo dahil maayos kang asawa at ina. Pero heto na nga." Malungkot na tugon ni Carmela. Ilang sandali pa ay walang imik na napako sa upuan si Angelica. Tila naubos na ang luha niyang mailalabas sa sobrang sakit. Maya-maya, marahang tumayo si Carmela at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. "Tahan na, Angie. Alam kong masakit pero kakayanin mo. Naririto kami ng mga anak mo. Hindi ka nag-iisa." Bulong ni Carmela. Nangingilid din ang luha sa kanyang mga mata para sa kaibigan. Huminga ng malalim si Angelica at pinilit tumigil sa pag-iyak. Sa kabila ng dagok na ito, alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya at lalo na para sa kanyang dalawang anak. Nilakasan niya ang loob at bahagyang ngumiti kay Carmela, kahit bakas pa rin sa mukha niya ang matinding hinagpis. "Hindi kami pababayaan ng Diyos. Kakayanin ko to." Mahina ngunit matapang na sambit niya. Tumango si Carmela bilang pagsang-ayon, sabay pisil sa balikat ni Angelica. Sa gabing iyon, tuluyan ang hinarap ni Angelica ang katotohanang posibleng iniwan na nga sila ni Edwin dahil sa ibang babae. Masakit man at mahirap tanggapin, unti-unti na niyang binuo ang isip na kailangan niyang magsimulang mamuhay bilang isang single mom para sa kanyang mga anak.
Lumipas ang ilang araw na puno ng lungkot at paghihintay, ngunit hindi pa rin nagpakita si Edwin. Ang dating tahimik at masayang tahanan ay napuno ng mga tanong at pagkabahala. Sa bawat pagdaraan ng oras nang wala si Edwin, unti-unting napalitan ng galit ang unang sakit na naramdaman ni Angelica. Paano niya nagawang talikuran kami ng ganito? Tanong niya sa sarili tuwing nakikita ang mga anak na naghihintay sa ama nila. Subalit sa halip na pagnilayan ang galit, pinili ni Angelica na magpakatatag. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob. May 2 batang umaasa sa kanya. Kailangan niyang kumilos upang itaguyod ang pamilya nilang iniwan ng padre de pamilya. Isang hapon, makalipas ang mahigit 1 linggo mula nang nawala si Edwin, nagpunta muli si Angelica sa kumpanya ng asawa. Nagbaka sakali siyang may makapagbibigay ng balita. Subalit tulad ng una, umuwi siyang bigo at walang bagong impormasyon. Paglabas niya ng gusali, nakaramdam siya ng panlulumo. Tila hindi niya alam kung saan susunod na pupunta. Ayaw pa niyang umuwi dahil alam niyang wala roon ang mga bata, nasa eskwela pa. At baka lalo lang siyang malungkot sa katahimikan ng bahay. Naglakad-lakad si Angelica sa kahabaan ng commercial area sa Makati, nagpapakalunod sa pag-iisip. Totoo nga ang sinabi ni Carmela. At may ibang babae na si Edwin. At sumama siya roon at iniwan kaming mag-iina. Napabuntong hininga siya habang tumititig sa mga display window ng mga tindahan na nadaraanan niya. Naisa na niyang ibili ng mga laruan o damit ang mga anak niya upang mapawi ang lungkot ng mga bata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang magtipid. Hindi niya alam kung gaano katagal ang itatagal ng naipon nila sa bangko at kung kailan siya muling magkakaroon ng regular na kita. Nang sumapit ang tanghali, wala nang mapuntahan pa si Angelica kung hindi umuwi. Umaasa pa rin ang puso niya, kahit papaano, na baka pag-uwi niya ay nandoon na si Edwin na nagsisisi at hinihintay sila. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Iniisip kung paano kung biglang naroon nga si Edwin sa loob, anong sasabihin niya? Ano ang gagawin niya? Ngunit muling kumirot ang puso niya, nang madatnang walang nagbago sa loob. Parehong-pareho ng iniwan niya. Wala roon si Edwin. Tahimik ang bawat sulok, at tanging niyang naririnig ay ang mahinang tiktak ng orasan. Nagsimulang dumilim ang paligid. Uuwi na ang mga bata mula sa eskwela, kaya nag-ayos si Angelica ng sarili at naghanda ng makakain nila. Nang dumating si Rica at Rose, agad silang nagtanong tungkol sa kanilang ama. Nakaramdam ng kirot si Angelica sa bawat tanong ng mga bata na hindi niya masagot. "Mommy, uuwi na po ba si Daddy ngayon?" Tanong ni Rose, puno ng pag-asang nakatingin sa kanya. Napalunok si Angelica. "Mga anak, si Daddy ninyo. Baka abala pa sa trabaho." Mahinang tugon niya, iniiwasang tumingin ng diretso sa mga mata ng mga anak. Alam niyang nararamdaman na rin ng mga ito na may malaking problema, ngunit pilit niyang pinapahinga ang kanilang isipan. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak na tila may lungkot sa mga mata, tumatag sa dibdib niya ang pangako sa sarili. "Hindi ko hahayaang maramdaman nila na kulang sila. Gagawin ko ang lahat para mapunan ang nawala sa amin." Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Rica at Rose, iniiyakan ni Angelica ang sakit na pilit niyang kinikimkim kanina pa. Subalit sa gitna ng kalungkutan, isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang mabuhay, kumilos, at maging matatag para sa kanyang mga anak. Siya na lamang ang maaasahan ng mga bata ngayon. Nakaatang sa balikat niya ang responsibilidad na palakihin at arugain sila. Kailangan kong maghanap buhay. Iyon ang paulit-ulit niyang naisip habang nakatulala siya sa kawalan pinupunasan ng mga luha. Ang tanong ay paano at saan siya magsisimula. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Angelica. Handa na siyang harapin ang bagong umagang ito. Kahit pa mabigat ang dibdib niya, mabilis niyang pinaghandaan ang mga bata papuntang paaralan at inihatid ang mga ito. Pag-uwi niya sa bahay, tumawag siya sa kanyang mga biyenan sa probinsya upang kumustahin at ipaalam ang sinapit ni Edwin. Naisip niya ring baka pansamantalang ipaubaya kina Inay Lumen at Itay Ogme ang mga magulang ni Edwin ang mga bata kung sakaling kailanganin niyang maghanap ng trabaho. Mababait ang kanyang mga biyenan at handa raw silang tumulong sa pagpapalaki sa mga bata.
Ngunit habang kausap niya sa telepono si Aling Lumen, naramdaman ni Angelica na mahirap ipagkatiwala ang mga anak ng malayo sa kanya. Baka masaktan lamang lalo ang mga bata kung bigla silang mawawalay sa ina sa panahong kagigising lang nila sa katotohanang wala na sa tabi nila ang kanilang ama. Pagkababa ng telepono, sakto namang kumatok sa pinto si Carmela na muling dumalaw. Nag-usap silang magkaibigan tungkol sa plano ni Angelica. Carmela, kailangan ko ng kumita. Hindi naman tatagal ang naipon namin ni Edwin lalo't tuloy-tuloy pa rin ang gasto sa eskwela at araw-araw, ani Angelica na puno ng pag-aalala ang tinig. Sumang-ayon naman si Carmela. Tama ka diyan, Angie. Pero naisip mo na ba kung anong pwede mong gawin? Mahirap magtrabaho ng full-time kung walang mag-aalaga kina Rica at Rose. Napabuntong hininga si Angelica at nagsimulang magbukas ng saloobin. Iniisip ko nga, baka pwede ko munang iwan sila sa mga biyenan ko sa probinsya habang nag-aayos ako ng trabaho rito sa Maynila. Sabi niya, ngunit halatang mabigat sa kanyang kalooban ang ideyang iyon. Umiling si Carmela. Wag muna, Angie. Sanggol pa si Rose. At si Rica naman, kakapasok pa lang sa elementarya. Ngayon pa nila kailangan ng gabay mo. Kung may paraan lang na kumita ka habang nasa bahay ka lang. Mas maganda siguro. Nag-isip sandali si Angelica. Napalingon siya sa kabahayan nila. Malaki ang kanilang bahay, lalo na't iilan lang naman silang nakatira. Biglang may naisip si Carmela. Alam mo, Angie, malaki itong bahay mo. Para sa inyong mag-iina lang. Bakit hindi mo subukan magpaupa ng kwarto? Ipartisyon mo ang buong ibaba? Gawin mong mga maliit na silid para paupahan sa mga estudyante o trabahador. Tutal malapit kayo sa kalsada at malapit din sa ilang eskwelahan, sigurado akong may mangungupahan. At habang narito ka sa bahay, pwede ka ring magtinda sa harapan. Kahit maliit na karinderya man lang, suhestiyon ni Carmela na tila ba nakakita ng liwanag si Angelica. Pwede kaya yon? Nag-aalang ang tanong ni Angelica. Pero unti-unti nang nanumbalik ang sigla niya dahil sa ideya ng kaibigan. Pwedeng-pwede. Subukan mo muna. May kakilala nga ako. Si Mang Esong. Karpintero yon. Pupwede mong pagawain para hati-hatiin ang silong nitong bahay mo para gawing 3 kwarto. Sabik na sabi ni Carmela. Tumango-tango si Angelica. Sa gabing ding iyon, matapos patulugin ang mga bata, sinuri ni Angelica ang buong silong ng bahay. Tama si Carmela, kayang-kaya yung gawing 3 paupahang kwarto. Naglaro sa isip niya ang iba't ibang posibilidad. Kung gagawin niyang tig-2 boarders kada kwarto, 6 na tao ang makukuhanan niya ng renta buwan-buwan. Malaking tulong din iyon sa gastusin. Napakunot ang noo niya habang nagkukwenta. Baka hindi pa rin sapat, sabi ng isip niya. Kailangan ko pang mag-isip ng dagdag pang pagkakakitaan, bulong niya sa sarili. At ganun nga ang ginawa ni Angelica. Ilang araw lang ang lumipas at sinimulan na ang pagpapatayo ng mga silid sa ibaba. Nagkalat man sandali ang mga kahoy at sawdust sa bahay ay masaya si Angelica, pakiramdam niya ay may direksyon siyang tinatahak, may ginagawa siya para sa kinabukasan nilang mag-iina. Habang patapos ang konstruksyon, ikinampanya na ni Carmela sa mga kakilala niya ang mga paparenting kwarto at mabilis namang may mga interesadong nangupahan. 3 dalaga ang unang boarders ni Angelica. Magkakapitid at magpipinsan na pawang mga nursing students sa kalapit na universidad. Kasabay nito, binuksan din ni Angelica ang naisipang maliit na karinderya sa tapat ng bahay. Nagtinda siya ng lutong ulam at kaunting merienda tuwing umaga at tanghali para sa mga taga-karatig na opisina at eskwela. Mahirap sa umpisa ang magluto at magbenta. Sabayan pa ng pagpapatakbo ng paupahan at pag-aalaga sa mga anak, ngunit kinakaya naman ni Angelica. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang ipagluto ang mga batang boarders at ang kanyang mga anak bago magsimula ang araw. Tinutulungan din siya ni Carmela sa ibang bagay, tulad ng pagkuha ng mga pre-order na pagkain mula sa mga office mates nito na siya namang ihahatid ni Angelica kinaumagahan. Kapag naiidlip sa hapon si Rica at Rose, ginagamit ni Angelica ang oras na iyon para mamili ng mga kailangan sa tindahan o mag-ayos ng mga records ng paupahan. Hindi madali ang maging bigla ang padre de pamilya at ilaw ng tahanan ng sabay, pero kinakaya ni Angelica sa araw-araw. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isip niya si Edwin. May kirot pa rin tuwing maaalala niyang iniwan sila nito.
Ngunit kung dati ay purong sakit at awa sa sarili ang nadarama niya, ngayon ay may halo ng galit. Galit na lalong nagpupuno ng determinasyon niya na patunayang kakayanin niya kahit wala ang asawa. Wag lang sanang magpakita pa sa akin si Edwin, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Minsang nasabi niya sa isip habang tinitiim ang mga bagang sa gigil. Sa kabila ng lahat, sa harap ng mga anak ay pinipilit ni Angelica na magpakatatag at ngumiti. Isang araw ng linggo, ginising ni Angelica ang mga bata ng maaga. Ipinangako niya kina Rica at Rose na isasama niya ang mga ito sa pagsisimba at pagkatapos ay mamamasyal sila. Matagal-tagal na rin kasing hindi nakakalabas ang mag-iina para magsaya. Masaya silang nagdasal bilang isang pamilya sa simbahan ng umagang iyon at pagkataas-taas ng misa ay agad na hinila ng mga bata ang kanilang mommy papunta sa paborito nilang kainan sa Jollibee. Napangiti si Angelica sa kakaibang sigla ng mga anak. Hindi ko hahayaang malungkot ang mga bata, pangako niya sa sarili. Habang naghihintay ng order at kumukuha ng tubig si Angelica sa water station ng fast food, isang pamilyar na tinig ang narinig niya sa likuran. "Angie! Long time no see!" bati ng lalaki. Paglingon niya, nakita niya si Vic. Si Vic, na dating matalik na kaibigan ni Edwin sa trabaho. Kaswal na ngumiti si Angelica. "Oh Vic! Kumusta?" bati niya habang tangan ang 3 basong tubig na kinuha niya para sa kanila ng mga bata. Inalok ni Vic na tulungan siyang buhatin ang mga baso at sabay silang naglakad pabalik sa mesa ng mga bata. "Mabuti naman ako, Angie. Ikaw, kamusta na?" tanong ni Vic habang binababa ang mga baso sa mesa. Napatingin si Vic kina Rica at Rose na masayang kumakain ng manok at spaghetti. "Sinong kasama mo? Ikaw lang mag-isa kasama ang kids?" usisa ni Vic. Tipid na ngumiti si Angelica. "Oo, kaming 3 lang," sagot niya. Naupo si Vic sa bakanteng upuan. Alam niyang matagal na mula noong huling nagkita sila ni Angelica, noong naglaho si Edwin, ay nakapagtrabaho pa rin si Vic sa parehong kumpanya. "Hindi ka na namin nakikita sa office ani ni Vic. Umiling si Angelica. "Hindi na, marami akong inaasikaso ngayon," maingat niyang tugon. Napansin ni Vic na medyo namayat si Angelica at halatang puyat o pagod. "Alagaan mo rin ang sarili mo, Angie. Napansin ko lang, medyo namanglaw ka yata." Banayad na punan ni Vic. May tono ng pag-aalala. Napayuko bahagya si Angelica at pilit na ngumiti. "Natural lang siguro yan, Vic. Kailangan kong maghanap buhay para sa aming 3. Maraming kailangang gawin," sagot niya na sinamahan ng isang maikling tawa upang pagaanin ang sitwasyon. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapadako ang tanong kay Edwin. Vic, baka may balita ka tungkol kay Edwin?" Mabagal at halos pabulong na tanong ni Angelica. Pilit pinatatag ang loob para marinig ang sagot. Saglit na nag-iba ang ekspresyon ni Vic. Tila nag-aatubili siya. "As a matter of fact, meron, Angie." Lahad niya ng tapat. Biglang kinabahan si Angelica. Kinuyom niya ang sariling mga kamay sa ilalim ng mesa. "Ano yon, Vic? Nasaan siya?" Agad na tanong niya. Hindi alintana na napatingin na rin si Rica at Rose sa kanilang usapan. Napansin niyon ni Vic, kaya't bahagya niyang ibinaba ang boses. "Relax ka lang, Angie. Ayoko sanang ako ang magsabi sa'yo, pero sa nakita kitang ganito kasama ang mga bata, naisip kong dapat malaman mo na rin ang lahat," simula ni Vic. "Sabi ko na nga ba? May alam ka, Vic. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin noon?" May bahid paninisi na tanong ni Angelica, kahit halata ang takot sa tinig niya. Nag-iwas ng tingin si Vic, halatang naguguluhan kung paano sasabihin. "Una sa lahat, Angie, kapwa lalaki kami ni Edwin. Ayaw naming maging tsismoso sa mga personal na bagay. Pangalawa, umaasa ako noon na matatapos din ang relasyon niya sa babaeng yon. Akala ko talaga ay fling lang at babalik din siya sa inyo," paliwanag ni Vic, halatang nag-aalala rin. Huminga ng malalim si Angelica. Pinipigilang manginig ang boses. Nasaan sila ngayon, Vic? Please, gusto kong malaman, pakiusap niya, hindi na maitago ang pag-aalala at sakit sa tinig. "Nasa Amerika na, Angie," mahinang sabi ni Vic. "Nalaman ko sa kapatid ni Shirley, ayun pala ang pangalan ng babae.
na nagpasya silang doon na manirahan. Nagpakasal na raw sila. Madali silang nakakuha ng visa. Dahil may mga koneksyon ang tatay ng babae na isang mayamang negosyante sa Guam. Hindi na narinig ni Angelica ang sumunod pang mga sinabi ni Vic. Tuloy-tuloy na umagos ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa kawalan. Parang sasabog ang dibdib niya sa sakit at galit na sabay-sabay sumisikdo sa puso niya. Nagpakasal ang asawa ko sa iba. Halos di siya makahinga sa tindi ng dalamhati. Napansin ni Vic na namumutla na si Angelica at tila matutumba, kaya agad niyang kinuha ang isang baso ng tubig. Angie, uminom ka muna, alalang sabi ni Vic habang iniabot ang tubig sa kanya. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Ako na bahala sa kanila sandali. Wala sa sariling naiabot ni Angelica ang isang kamay para kunin ang baso. Uminom siya ng kaunti at pilit na naginhawahan kahit kaunti lamang. Nanginginig pa rin ang puso niya sa loob ng dibdib. Napatingin siya kina Rika at Rose na walang kamuwang-muwang sa nagaganap. Masayang kumakain ang mga bata at sa murang edad ay hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng problema. Pinahid ni Angelica ang luha sa pisngi at pilit composed. Dapat maging matatag siya sa harap ng mga anak. Nagpresenta na si Vic na ihatid sila pa uwi. Dala ko ang kotse ko, Angie. Hatid ko na kayo ng mga bata pa uwi. Baka hindi mo kaya magmaneho o mag-commute sa lagay mo. Malumanay na alok ng lalaki. Gusto sanang tumanggi ni Angelica. Ayaw niyang maging abala pa. Ngunit alam niyang nasa hangganan na nang lakas ang tuhod niya sa sandaling iyon. Baka nga mabuwal siya kung pipilitin niyang umuwi ng mag-isa kasama ang mga bata. Kaya tumango na lang siya. Sige, Vic. Maraming salamat. Mahina niyang tugon. Tuwang-tuwa naman sina Rika at Rose nang malamang sa kotse sila sasakay at ipapasyal pa sila sandali ni Uncle Vic. Hindi na muling kumibo si Angelica sa kabuuan ng biyahe pabalik. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang kumakapit ng mahigpit sa kamay ni Rose. Sa isip niya, pauli-ulit ang masakit na katotohanan. Iniwan na kami ni Edwin. Nagpakasal na siya sa iba. Wasak na ang pamilya ko. Naramdaman niyang muling bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang paghikbi upang di mahalata ng mga bata. Pagdating nila sa bahay, halos nakatulog na sina Rika at Rose sa likuran ng kotse dahil busog at pagod sa pamamasyal. Marahan silang ginising ni Angelica at inalalayan papasok sa bahay. Nagpasalamat siya kay Vic ng taos-puso. Vic, salamat talaga ha, aniya habang hawak ang braso ng kaibigan bago ito umalis. Tipid nang ngumiti si Vic. Walang anuman. Alam kong malakas ka, Angie. Pero tandaan mo, nandito lang kami kung kailangan mo ng tulong, ha? Tawag ka lang, sabi nito. Tumango si Angelica at muling nagpasalamat bago tuluyang pumasok ng bahay at isinara ang pinto. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mawala si Edwin, tuluyang bumulwak ang matinding sakit mula sa puso ni Angelica. Noong mga nagdaang araw kasi, kahit nalaman na niyang may ibang babae at iniwan na sila, tila may kaunti pang pag-asang kumakapit sa kanya na baka sakaling magising si Edwin sa pagkakamali nito at bumalik sa kanila. Ngunit matapos ang mga sinabi ni Vic, parang tuluyang namatay ang anumang pag-asang natitira. Nagpakasal na siya. Wala na talaga. Sa kanyang silid, mag-isang humagulgol si Angelica. Pinigil man niya buong araw, ngayon ay hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit. Diyos ko, bakit po? Ano bang naging kasalanan ko? Paulit-ulit na nausal niya sa pagitan ng hikbi. Gusto niyang sumigaw, magwala, ilabas lahat ng galit at pagkasuklam. Ngunit tanging mga unan at kumot lang ang niyakap at pinagsisiksikan ng mukha niya upang maibsan ang kanyang pagtangis. Sa isip niya, dalawang imahe ang naglalaro. Ang mukha ng asawang ilang taon niyang minahal at inalagaan at ang mukha ng isang lalaking hindi man lang niya kilala, ang lalaking pinalitan siya sa puso ni Edwin. Matapos ang walang puknat na pag-iyak, unti-unting naubos ang luha ni Angelica. Nanlalata siyang napaupo sa sahig, nakasandal sa kama. Nanginginig ang buong katawan niya sa matinding emosyon at pagod. Sa harap ng salamin sa kabilang dingding, nasulyapan niya ang kanyang refleksyon. Magulo ang buhok. Namumugto ang mga mata at bakas sa mukha ang matinding hinagpis. Halos hindi niya nakilala ang sariling nakikita.
Kasabay noon, may kung anong nabuhay na determinasyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi pwedeng ganito na lang. Nagsalita si Angelica sa sarili, paos ang boses sa kakaiyak. Hindi pwedeng ito na lang ang buhay ko. Sa pagkakataong iyon, matindi ang naging pagnanais niyang patunayan na kaya niyang mabuhay nang wala si Edwin. Yes, nasaktan siya lubos-lubos, pero hinding-hindi niya hahayaang maging miserable habang buhay ang buhay niya dahil sa isang lalaking sumira ng kanilang pamilya. Hindi niya hahayaang makita siya ni Edwin o ng kahit na sino, natalunan at kaawa-awa. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang malungkot at mahirapan ang kanyang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang ama. Bago matulog ng gabing iyon, idineklarang tahimik ni Angelica sa sarili, "Ipakikita ko sa iyo, Edwin, na hindi ikaw ang mundo ko. Kakayanin ko, makakabangon ako para sa mga anak ko." Sa unang pagkakataon mula nang maglaho si Edwin, nakatulog si Angelica na may bagong layunin sa buhay. At iyon nga ang ginawa ni Angelica. Sa mga sumunod na linggo at buwan, naging abala siya sa pagpapalago ng kanyang mga munting negosyo. Sa tulong ni Carmela na itatag niya ng maayos ang kanyang paupahan at karinderya, mabilis na napuno ang mga paupahang silid at natuwa ang mga boarders sa maayos na pamamalakad ni Ate Angie. Tawag sa kanya ng mga nakababatang nangungupahan. Patok din ang karinderya niya sa mga taga roon. Bukod sa masarap ang luto ay malinis at maayos si Angelica kaya't dumami ang suki niya. Hindi nagkamali si Angelica sa pagtaya. Talagang tinangkilik siya ng mga tao sa paligid. Marahil ay isa rin sa mga dahilan ay halos lahat ng mga kapitbahay at taga roon ay alam ang istorya ng kanyang buhay kung paano iniwan silang mag-iina ng kanyang asawa. Maraming naaawa at sumusuporta kay Angelica kaya masigla nilang tinutulungan ang kanyang kabuhayan. Dahil tumataas ang kita sa karinderya at sa paupahan, unti-unting nakabangon si Angelica sa usaping pinansyal. Natustusan niya ng maayos ang mga pangangailangan ng mga bata, matrikula, damit, at maging ilang simpleng luho paminsan-minsan. Sa kabila nito, tuwing tahimik na sumasapit ang gabi, nakadarama pa rin si Angelica ng matinding kalungkutan. Sa buong araw nasubsob siya sa trabaho. Sa gabi, pag humiga na siya sa kama at nag-iisa na lamang, doon bumabalik ang lahat ng sakit at pangungulila. Madalas ay napapaiyak na lang siya ng tahimik sa unan upang hindi marinig ng mga bata sa kabilang silid. Mahal pa rin niya si Edwin, o ang lalaking akala niya'y si Edwin na minahal niya noon. Nangangailangan din siya ng kalinga at pagmamahal, isang bagay na hindi mapupunan ng kahit gaano kagandang takbo ng negosyo o kahit gaano kamamahal na regalo para sa sarili. Noong panahong iyon na abala si Angelica sa pagpapatatag ng kanilang buhay, isang bagong kabanata ang unti-unting nabubuksan. Isang kabanatang hindi inaasahan ni Angelica. Ito ay nagsimula sa pagdating ng mga bagong boarders sa bahay niya. Nabanggit ng una na 3 nursing students, sina Dina, Alta at Alma, ang unang umupa ng kwarto sa ibaba ng bahay ni Angelica. Kinalaunan, sumama sa kanila ang nakatatandang kapatid ni Dina na si Jim upang bantayan ang mga pinsan at kapatid habang nag-aaral ang mga ito sa Maynila. Si Jim Robledo ay kakaibang kabataang lalaki sa paningin ni Angelica. Una niyang naulinigan ang pangalan nito isang hapon nang ipinakilala siya ni Dina. "Ate Angie, dito na rin po titira ang kuya kong si Jim para may kasama kami. Okay lang po ba?" Nahihiyang nagpaalam si Dina nang isang gabi isama nito ang binata upang ipakilala. Nang gabing iyon, abala si Angelica sa pagpapakita sa kanila ng bakanting silid na tutuluyan ni Jim. Napansin agad niya ang tikas ng binata. Matangkad, moreno, at maayos manamit. Higit sa lahat, magalang ito at tahimik lang na nakatingin sa kanya habang nagpapaliwanag siya tungkol sa mga patakaran sa bahay. "Salamat po, Ate Angie," maiksing sabi ni Jim nang iwanan sila ni Dina. Napangiti lang si Angelica. Bata pa si Jim sa tingin niya. Base sa kwento ni Dina, ang alam ni Angelica ay 2 taon lamang ang tanda niya rito. Mula nang tumira si Jim sa bahay bilang boarder, halos hindi sila nag-uusap ni Angelica. Palibhasa ay subsob ang binata sa pag-aaral, graduating na kasi ito sa kursong Business Administration
Nahuli lamang ng ilang taon dahil sa kwento ni Dina ay kinailangang tumulong si Jim sa negosyo ng pamilya nila noong magkasakit ang mga magulang nila. Nang gumaling naman ang mga ito ay sakalang nakapagpatuloy ng pag-aaral si Jim, kaya ngayong 26 anyos na siya, gagraduate pa lamang. Mabait at responsableng kuya si Jim sa nakikita ni Angelica, lalo't bantay na bantay niya ang kapatid at mga pinsan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Angelica sa tindahan matapos magsara ang karinderya, napadaan si Dinah at mga pinsan nito sa harapan. "Ate Angie, ganda po ng mga display ninyo ng alahas ah." Bati ni Alta na napatingin sa mga alahas na itinitinda ni Angelica sa isang sulok ng gift shop. Oo nga pala. Bukod sa karinderya, nakapaglagay na rin ng munting gift shop at sari-sari store si Angelica sa harap ng bahay nila. Nagsimula ito nang makita niya kung gaano kalaki ang potensyal na kita sa pagbebenta ng alahas at imported goods, lalo na nang lumapit sa kanya ang asawa ng boss ni Carmela na naghahanap ng mapagkakatiwalaang taga-benta ng alahas na pwedeng hulugan. Kinuha ni Angelica ang oportunidad na ito. Kinuha niya ang ilang alahas na pwede niyang ibenta. Ang una pa nga niyang customers ay ang mga boarders niya rin, dahil karamihan sa mga ito'y may kaya at may mga allowance. Nang gabing iyon, abala si Angelica sa pagpapakita ng mga alahas kina Dina, Alta at Alma na kanya munang ipinasilip. Sa iba ay mas mahal ang mga ganito, pero sa akin, mababa na ang tubo. "Mga 18K ang gold niyan at pwede pang hulugan," nakangiting paliwanag ni Angelica habang ipinapakita ang isang pares ng hikaw kay Dina. "Ate, ang ganda nitong ternong hikaw at kwintas na to," bulalas ni Dina. Halos kumikinang ang mga mata sa pagkamangha. "Halika, sukatin mo," sabi naman ni Alma sa pinsan habang tinutulak si Dina na isuot ang alahas. Sinubukan nga ni Dina at bagay na bagay ito sa kanya. "Ang ganda, pero ang mahal siguro nito," wika ni Dina na biglang nanlumong inalis muli ang alahas. Nagkatinginan naman sina Alta at Alma at sabay na nagbibiruan. "Humingi ka na kasi kay Kuya Jim, ang dami kayang pera nun," ganting biro ni Alta. "Oo nga, birthday mo next week, di ba? Baka naman to na ang pwede mong hilingin sa kuya mo na regalo." Segunda naman ni Alma sabay kindat sa pinsan. Biglang namula si Dina at sinaway ang mga pinsan. "Naku, nakakahiya kay kuya." Tumawa lang sina Alta. "Sus, hindi yan tatanggi sa'yo. Kayo lang magkapatid, natural spoil ka nun," sabi pa ng isa. Halos makisali na rin si Angelica sa tawanan nang biglang bumukas ang pintuan ng kanilang sala at lumabas si Jim. Halatang kararating lang nito galing eskwela. Napatingin si Alma sa pinsan at kinindatan si Jim. "Oh Kuya Jim, tamang-tama nandito ka. Alam mo ba, magkaka-grocery na tayo at gift shop dito kay Ate Angie. Hindi mo na kailangang mahirapang maghanap ng regalo para sa chicks mo." Malakas na biro ni Alma sabay hagikik. Napangiti si Jim ng bahagya at umiling. "Ganun ba? Mabuti naman." Maikling tugon niya, sabay diretsong pumasok sa loob at dumiretso sa kanilang kwarto ni Dina. Pagpasok niya, biniro ulit siya ni Alma. "Huwag ka mag-alala kuya, bibigyan ka namin ng discount dito, basta libre mo kami sa mga date mo ha." Narinig lamang nila ang mahinang tawa ni Jim mula sa loob ng kwarto bago tuluyang tumahimik. Nang makaalis ang mga boarders pabalik sa kanilang kwarto, napailing si Angelica habang nakausap si Carmela kinabukasan. "Alam mo Mel, sa tingin ko, yung si Jim, medyo suplado no?" Usisa niya. "Naku, hindi ate." Salag ni Dina na narinig pala ang usapan nila habang nagkakape sa kusina. "Tahimik lang talaga yun. Wala yung chicks na sinasabi ni Ate Alma. Ikaw nga ang crush ng mga kaklase niyang girls, pero ni isa, wala siyang sinagot kasi subsob nga sa pag-aaral." Napangiti na lang si Angelica at tumango. "Ganun ba? Mukhang mabait nga," aniya sabay higop ng kape. Mabilis na lumipas ang mga araw at natapos din ang pagpapatayo ni Angelica ng kanyang mini grocery at gift shop sa harap ng bahay. Pinuno nila ni Carmela ang tindahan ng mga paninda mula sa isang malaking warehouse store at mga imported goods na binebenta ng kakilala nilang supplier. Nang makita ni Carmela ang resulta, namangha siya. "Ang ganda ng gift shop mo, Angie. Mahihiya yung mga nagkalat sa mall sa linis at ayos nito."
Puri ni Carmela habang iniinspeksyon ang mga shelves. Nasa pag-aayos lang yan. Nakangiting tugon naman ni Angelica. Malaki rin ang naipuhunan mo rito, ano? Tanong ulit ng kaibigan. Tumango si Angelica. Oo, halos lahat ng natipid ko, tapos nagsanla rin ako ng mga personal kong alahas. Pero sabi nga ni Itay noon, kung walang itataya, walang aanihin. Kaya eto, tinodo ko na para maganda rin ang pasok ng pera. Paliwanag niya. Napangiti ng husto si Carmela at bahagyang tumango. Bilib ako sa'yo ngayon, Angie. Ang galing mo na sa negosyo. Baka ito na nga ang kapalit ng kasawian mo sa pag-ibig. Pabirong sabi pa niya na sinabayan niya ng tawa at bahagyang tapik sa balikat ni Angelica. Simple lamang ang naging inaugurasyon ng bagong Angelic's Mini Grocery and Gift Shop, ang pangalan ng munting tindahan ni Angelica. Bukod kay Carmela at ilang kaibigan, dumalo rin ang 6 niyang boarders at ang pari mula sa kanilang parokya upang basbasan ang bagong negosyo. Pagkatapos ng maikling seremonya at konting salo-salo, kanya-kanyang pamimili naman ang mga bisita bilang suporta. Maraming taga-barangay din ang nag-usyoso at namili na rin nang makita ang magandang tindahan. Angie, magsara na kaya tayo, pasado 10:00 na ng gabi. Bukas na natin ituloy ng todo ang pagbebenta. Yaya ni Carmela nang mapansing pagod na rin sila. Sige Mel, kwentahin na lang natin kung magkano lahat ang kinita natin ngayong opening day. Nakangiting sang-ayon ni Angelica habang pinupunasan ang pawis sa noo. Mula sa sulok ng tindahan ay lumapit sina Rica at Rose, tuwang-tuwa sa buong araw na tumulong sila sa kanilang mommy. Mommy! Ako po! May nagbili sa akin ng sabon kanina. Proud na sabi ni Rose. Nakaangat pa ang baba sa pagmamalaki. Ako rin, Mommy. Nakabenta po ako ng asukal. Sabad naman ni Rica. Natawa ng malakas si Carmela sa kakulitan ng magkapatid. Hay, naku. Angie, maging ang mga anak mo mapapakinabangan mo na rin sa tindahan mo. Ang cute nila, natutuwang puna ni Carmela. Hinaplos ni Angelica ang buhok ng mga anak at napapangiti na lamang siya. Nakikita mo naman, enjoy na enjoy silang tumulong. Kaya itong negosyong ito, pwede ko nang sabihing magandang pampamilya, nakangiting wika niya. Hindi nga nagkamali si Angelica sa kanyang naging desisyon. Mula nang magbukas ang kanyang grocery at gift shop, lalong lumakas ang kita niya araw-araw. Masayang masaya rin ang buong barangay dahil sa wakas, may malapit at kumpletong bilihan sa kanilang lugar. Hindi na kailangan pang pumunta ng mall o palengke. Halos lahat ng kailangan nila ay nasa tindahan na ni Angelica. At mababait pa ang mga tauhan at ang mismong may-ari. Maging ang mga alahas na paninda ni Angelica ay mabenta rin. Dumami na ang kanyang mga suki sa alahas at natuto na rin siyang maglagay ng sariling puhunan upang magsolo sa pagbebenta ng iba't ibang jewelry items. Halos araw-araw ay may mamimiling dumadayo sa gift shop niya na nakasakay pa sa kotse, mga dating niyang kliyente na lubos na nagtitiwala sa kanya. Sa tingin ng iba, kumpleto na ang buhay ni Angelica bilang single mom, may matiwasay siyang tahanan, malulusog na mga anak, at matagumpay na mga negosyo. Ngunit sa mga gabi na nag-iisa siya, may bahagi pa rin sa puso niya ang uhaw at nananabik. 28 taong gulang pa lang si Angelica. Bata pa siya. At nagnanais din ng kalinga at pagmamahal na tanging isang mapagmahal na asawa ang maaaring magbigay. Pilit man niyang iwaksi ang nararamdaman, dumarating pa rin ang mga gabing nakadarama siya ng matinding pangungulila. May mga gabing yakap-yakap niya ang sariling katawan sa higaan. Pinapaalala sa sariling kaya niya kahit mag-isa, ngunit sumisiksik pa rin sa isip at katawan niya ang dati nakasanayang init ng may kayakap sa gabi. Minsan, sa kalaliman ng gabi, marahang humihikbi si Angelica habang nakapikit sa kama. Sa isipan niya ay naaalala niya ang dating mga gabi. Nakatabi niya si Edwin, ang pakiramdam ng mga yakap at halik ng isang asawang mahal na mahal siya. Bakit Edwin? Bakit mo kami iniwan? Bulong niya sa sarili, habang pilit na pinipigil ang muling pagpatak ng luha. Tuloy pa rin ang daloy ng iniwang sakit, ngunit talagang nilalabanan niya. Nananalangin siya sa Diyos na tulungan siyang labanan ang anumang tukso na dumating. Tukso na maaaring dumating sa isang nag-iisang babae na naghahanap ng kalinga. Tulungan niyo po ako.
Ipinagdasal niya na sana huwag siyang bibigay sa anumang maling pag-ibig o relasyon na makasisira sa natitira niyang dignidad at sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Mas gugustuhin pa niyang magtiis sa pangungulila kaysa pumasok sa isang alanganing relasyon. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Isang gabing hindi maganda ang panahon. Umuulan ng mahinay ngunit tuloy-tuloy at halos 2:00 na ng madaling araw, nagbibilang pa rin ng paninda at nag-aayos sa tindahan si Angelica. Magsasara na sana siya nang muli na namang sumagi sa puso niya ang matinding lungkot. Ang mga tindera niyang kasama ay kanina pa niya pinauwi dahil tanghali pa sila papasok kinabukasan at kaya na naman niyang mag-isa sandali. Ngunit sa kalaliman ng gabing iyon, muling umatake ang kirot sa dibdib ni Angelica. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kanina lamang ay masigla siya sa pagtitinda, pero ngayong tahimik na ang paligid at tanging tikatik ng ulan sa bubong ang maririnig, heto na naman ang kirot ng kalungkutan. Napatungo si Angelica sa harap ng counter at napahagulgol. Itinukod ang mga siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa mga palad. Pilit niyang pinatahan ang sarili. Baka sakaling mapawi kung iiyak niya ng iiyak. Ngunit tila lalo lang siyang nanlulumo. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Tanong ng isip niya sa sarili. Gusto niyang maging malaya sa sakit at pangungulila, ngunit tao lamang siya. Mahina rin at may pangangailangan sa pagmamahal. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, may naramdaman siyang mainit at mabigat na palad na marahang dumapo sa kanyang balikat. Agad siyang napatingala, gulat na gulat. Nakatayo sa tabi niya si Jim, ang binatang boarder na si Jim, at nakatitig ito sa kanya. Basang-basa ang balikat ni Jim. Tila galing ito sa labas at nahaluan ng ulan. Hindi nagsalita si Jim. Ngunit sapat na ang titig niya upang maghatid ng kakaibang pagdamay. Sa mga mata ni Jim ng sandaling iyon, nakita ni Angelica ang kakaibang sinag, pag-unawa at isa pang damdamin na hindi habag, kundi tila pagsagot sa kanyang pangangailangan, sa pangangailangan niyang may umalalay at umunawa sa kanya sa sandaling iyon. Walang ano-ano'y biglang bumuhos ang emosyon ni Angelica. Bago pa niya napigilan ang sarili, bumagsak siya sa matipunong dibdib ni Jim at humagulgol ng humagulgol. Napaangat ng bahagya si Jim sa gulat, ngunit agad ding iniyakap ang mga bisig sa nangangatog na si Angelica. Ang tagal ko nang hindi humihinga ng ganito. Umiiyak na bulong ni Angelica habang nakasubsob sa bewang ng binata. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang mawala si Edwin. Ngunit ngayon lang niya lubusang inilabas ang lahat ng sakit sa harap ng ibang tao. Walang imik si Jim. Hinayaan lang niyang umiyak si Angelica sa kanyang kandungan, habang marahang hinahaplos ang buhok nito upang patahanin. Mahigit 1 taon na rin naman mula nung umalis ang asawa mo. Bakit hanggang ngayon pinapahirapan mo pa rin ang sarili mo sa pag-iisip tungkol sa kanya? Mahinang sabi ni Jim matapos ang ilang sandali. Hinayaan niyang maitayo si Angelica. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at tinitigan sa mga mata. Bakit hindi mo subukang ibaling sa iba ang pag-ibig mo sa taong mas karapat-dapat at tunay na magmamahal sa iyo? Mabagal at banayad ang tanong ni Jim, ngunit dama sa boses niya ang sinseridad. Hindi nakaimik si Angelica. Umiiling siyang umiwas ng tingin. Jim, may mga anak ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, ng mga anak ko, kung makikipagrelasyon ulit ako? Mahina ngunit nag-aalalang bulalas ni Angelica. Bahagyang ngumiti si Jim at marahang tumugon. Matatalino ang mga anak mo, Angie. Natitiyak kong maiintindihan kanila kung ipapaliwanag mo ng maayos. At huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao. May karapatan ang bawat tao na lumigaya. Ikaw rin, may karapatan ka ring lumigaya. Hindi nakasagot si Angelica. Ang totoo, natatangay siya sa mga titig ni Jim, lalo't nararamdaman niya ang mainit na kamay nito na nakahawak pa rin sa kanyang balikat. Hindi ako masamang tao, Angie. Alam mo yan, patuloy ni Jim. Halos nagmamakaawa ang tinig. Wala akong ibang hangad, kundi ikaw. Pag-ibig ang nagtutulak sa akin sa'yo at wala nang iba pang dahilan.
Garalgal ang boses ni Jim habang sinasambit niya ito. Baka sa mukha niya ang tunay na damdaming matagal na niyang kinikimkim. Hindi pa rin nakapagsalita si Angelica. Pero sa sandaling iyon, hindi niya maitanggi sa sarili na ramdam niyang totoo ang sinasabi ng binata. Marahan siyang niyakap ni Jim. Inilapit niya ang mga labi sa pisngi ni Angelica. Idinampi ang marahan ngunit nagbabagang halik doon. Sunod na naramdaman ni Angelica ay ang mga halik ni Jim sa kanyang mga mata na kanina'y bat-bat ng luha at pagdakay ang mga labi niya mismo ang nilapatan ng halik ng binata. Mapusok ang halik na iyon. Halik ng lalaking sabik at nagmamahal. At sa puso ni Angelica ay may kung anong damdaming sumiklab. Unti-unting gumanti ng halik si Angelica. Sa bawat haplos at halik ni Jim ay tumutugon si Angelica nang higit pa sa inaasahan ni Jim. Tuluyan ang nakalimot si Angelica sa sandaling iyon. Nakalimutan ang mga pangako niya sa sarili, ang mga sakit ng nakaraan, at ang mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Angie, magsasara na tayo. Tara, bulong ni Jim habang habol hininga pa silang magkalapit ang mga muka. Bahagya silang naghiwalay upang ilak ni Angelica ang pinto ng tindahan. Mabilis at tahimik nilang isinara ang mga bintana. At sa isang madilim na sulok ng tindahan ng gabing iyon, tuluyang naganap ang isang bawal na pag-ibig. Nagningas ang matagal ng kinikimkim na init at pagnanasa sa pagitan ni Angelica at ni Jim, parehong sabik sa yakap at kalinga. Sa sandaling iyon, tanging sila lamang ang nasa mundo. Pinawi nila ang pag-iisa ng isa't isa sa pamamagitan ng pagdaramang alam nilang mali, ngunit hindi na nila napigilan. Ilang sandali pa ang lumipas at kapwa humupa ang alab ng kanilang naramdaman. Nakahilig si Angelica sa bisig ni Jim habang ang huli ay nakasandal sa pader ng madilim na sulok ng tindahan. Kapwa sila hingal at pinagpapawisan, ngunit may ngiti sa mga labi ni Angelica, ang unang ngiti ng kaginhawahan na naramdaman niya matapos ang mahabang panahon. Ang tagal kong pinigil ang damdaming ito para sa'yo, Angie. Alam mo ba yon? Mahinang bulong ni Jim habang hinahaplos ang buhok ng babae. Napatingala si Angelica. Dama niya ang katapatan sa tinig ni Jim. Sumagot siya. Wala ka sa sitwasyon ko, Jim. Hindi basta-basta ang lahat. May mga gabi ring hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Sa nangyari sa atin ngayon. Nauunawaan mo naman na wala yung halong pagmamahal. Pilit na ipinaliwanag ni Angelica habang bumabalik sa katinuan ang isip niya. Ngunit hindi na pinatapos ni Jim si Angelica. Idinampi niya ang isang daliri sa mga labi ni Angelica. Alam ko, aniya, pangangailangang pangkatawan lamang ang nangyari. Pero tuturuan kitang mahalin ako, Angie. Mahal kita. Alam mo bang, kung pwede lang mamatay sa isip ko si Edwin, kung pwede ko lang burahin siya sa buhay mo, matagal ko nang ginawa para lang malaya kang mahalin ako. Napapikit si Jim. Bakas ang sakit at pagkasuklam kay Edwin. Ganyan kita kamahal, Angie. Bulong niya. Pero bakit ako pa? Bakit hindi na lang ako? Nagulat si Angelica sa tinura ni Jim. Ha? Jim, may 2 anak akong iniwan ng asawa. Bakit ako pa ang nagustuhan mo? Mahinang tanong niya. Hindi makapaniwalang tinitigan si Jim. Anong bakit hindi ikaw? Sabihin mo sa akin, Angie, bukod sa pagiging single mom mo at sa pag-alis ni Edwin, ano pa bang mali sa'yo? Napakurap si Angelica. Hindi niya alam ang isasagot. Ngayon lang may nagtatanong sa kanya ng ganoon. Isa kang mabuting babae, Angie, mabuting ina at napakatanga ng asawa mo para iwan ka niya. Karapat dapat kang mahalin at alagaan. Mahinahong sabi ni Jim, puno ng pag-ibig na nakatingin sa kanya. Nang marinig ito ni Angelica, di niya napigilang mangilid muli ang mga luha sa kanyang mga mata. Kay sarap pakinggan ng mga salitang iyon, lalo na't ramdam niyang galing sa kaibuturan ng puso ni Jim ang sinasabi nito. Totoong mahal siya ng lalaking ito at handa itong mahalin pati ang mga anak niya. Ngunit kahit may bahagi ng puso niyang lumiligaya sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay ni Jim, biglang kumurot ang konsensya ni Angelica. Unti-unti siyang kumawala sa yakap ni Jim. Napatitig siya sa nakababatang lalaki, saka biglang natauhan. Nilingon niya ang mga damit nila na nagkalat sa sahig. Akyat na ako. Baka hinahanap na ako ng mga bata. Biglang sambit ni Angelica.
Marahan siyang tumayo at pinulot isa-isa ang mga saplot. Nagtatakang napatayo rin si Jim at nagsimulang magbihis. Nang magkasuot na ng damit si Angelica, humarap siya kay Jim. May halong saya at guilt sa kanyang puso. Masaya siya dahil kahit papaano ay napawi ang matagal na init at lungkot na nararamdaman niya, pero kasabay noon ay ang mabilis na pag-usbong ng konsensya. Ano ang ginawa ko? Tanong ni Angelica sa sarili. Habang tinitignan ang maamong mukha ni Jim, nagulumihanan man ang isip niya, pinilit ni Angelica na mag-iwan ng matigas na paninindigan. Magbihis ka na, Jim, at bumalik ka na sa kwarto niyo. Sana kalimutan mo na ang nangyari ngayong gabi, mahinang sabi ni Angelica. Pilit nilalakasan ang boses ngunit bakas pa rin ang pag-aalinlangan. Napatigil sa pagtatali ng sinturon si Jim at tiningnan siya ng diretsyo. Angie! Buong lambing na sambit ni Jim habang lumalapit. Pero iniwasan siya ni Angelica at nagtuloy-tuloy na patungo sa pinto. Jim, maghanap na kayo ng malilipatan. Ayokong maulit pa ang paglapastangan mong ito sa akin. Madiin ngunit tinitigatig na tura ni Angelica, hindi lumilingon kay Jim. Biglang sumiklab ang damdamin ni Jim sa sinabi ni Angelica. Agad niyang nilapitan si Angelica at hinawakan ito sa braso bago pa makalabas ng pinto. Lapastangan? Sa tingin mo ba nilapastangan kita? May halong galit at sakit na tanong ni Jim. Pilit nagpupumigla si Angelica ngunit malakas si Jim at nahatak siya nito papasok ulit sa loob ng tindahan sa dilim. Bitawan mo ko, Jim! Mariing bulong ni Angelica. Ayaw niyang magising ang mga nasa bahay sa kaguluhan nila. Pero malakas si Jim. Isinandal niya si Angelica sa dingding ng tindahan at mahigpit na hinapit ang bewang nito. Bago pa nakapagsalita si Angelica, siniil ni Jim ng mariing halik ang kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Pilit niyang itinulak si Jim ngunit nadarang muli ang katawan niya sa init ng halik ng binata. Sa ilang segundong pakikipagtunggali niya, natalo ang isip niya ng sariling pangangatawan. Muli na naman siyang nadala sa sitwasyon. Wala pang ilang minuto ang nakakalipas nang manindigan siyang hindi na dapat maulit, ngunit narito siyang muli. Tinutugunan ng halik ni Jim ng sarili niyang halik na tigib ng pangungulila. Ilang sandali pa, muling namagitan ang katahimikan sa madilim na tindahan. Pareho silang habol ang hininga nang muling ayusin ang kanilang sarili. Tahimik na tahimik si Angelica habang nagbibihis, samantalang si Jim ay tahimik ding nakatingin sa kanya, tila umaasang may sasabihin siya. Ngunit wala siyang masabi. Litong-lito ang puso at isipan niya. Magagalit ba siya? Matutuwa? Aaminin bang nasiyahan siya? O magsisisi? Ang totoo, habang kapiling niya si Jim kanina, tila nawala lahat ng sakit niya sa puso. Sa mga bisig ng binata, sandaling nawaglit ang lahat ng pait na iniwan ni Edwin. Ngunit alam niyang hindi tamang hayaan ang sariling lumigaya sa ganitong paraan, kaya ang natitira na lang sa kanya ngayon ay guilt at pagkalito. Pinilit ni Angelica na magpakita ng galit at kayabangan upang pagtakpan ang totoo niyang nararamdaman. Maghanap na kayo ng malilipatan, Jim. Ayoko maulit ang nangyari. Malamig na saad ni Angelica habang kinakabahang isinuot ang natitirang butones ng blusa. Nakatayo lang si Jim sa gilid, nakayuko at tahimik. Angie, hindi kita nilapastangan. Ipinadama ko lang sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahina ngunit seryosong tugon ni Jim. Mahirap pa bang ipaunawa yun sa'yo? Dagdag niya, puno ng hinanakit ang boses. Hindi na sumagot si Angelica. Sa halip ay humakbang siya patungo sa pinto, binuksan iyon at nagsimulang umakyat sa itaas. Umalis ka na rito! Mahina ngunit matigas na sabi ni Angelica bago tuluyang iniwan si Jim sa madilim na tindahan. Hindi na niya napigilang tumulo muli ang luha habang paakyat ng hagdan. Nasasaktan din siya. Dahil alam niyang sa kabila ng ginawa ni Jim, nag-enjoy ang puso niyang binibigyang laya ang kaligayahan kahit sandali. Pero, hindi pwedeng aminin iyon. Hindi pwede, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang mga pisngi. Bago pumasok sa kwarto ng mga bata upang silipin ang mga ito, narinig pa niyang sumigaw ng pabulong si Jim mula sa ibaba. Hindi ako aalis, Angie! Pero kung gusto mo, titigil ako sa pagsama sa mga anak mo. Hinding-hindi na rin kita lalapitan hanggat hindi mo sinasabi. Tumigil si Angelica sa tuktok ng hagdan.
Bahagyang lumingon sa ibaba kahit hindi niya makita si Jim sa dilim. Naisip niyang mabuti iyon. Kung tutuparin ni Jim ang pangako niya, mas madaling umiwas. Hindi na siya sumagot pa. Sa halip, pumasok na siya sa kwarto ng mga anak at sa pagitan ng mga natutulog niyang mga anghel, muling ibinuhos ng tahimik ni Angelica ang mga luhang nag-uumapaw sa kanyang puso. Tinutupad nga ni Jim ang pangako niya. Mula ng gabing iyon, bihira na siyang tumambay sa bahay. Halos umuwi lamang siya para matulog o mag-aral at kadalasan ay hindi na nagtatagal sa sala kung sakaling nandun si Angelica. Kapag lumalapit naman ang mga bata sa kanya upang yayaing maglaro, si Jim na mismo ang umiiwas, palusot, ay busy at maraming aralin. Nagtaka tuloy si Rica at Rose kung bakit biglang parang iniiwasan na sila ni Uncle Jim. Isang gabi habang naghahapunan sila, tinanong siya ni Rose, "Mommy, galit po ba sa amin si Uncle Jim? Bakit ayaw na niya kaming kalaro?" Tiningnan siya ni Rica na puno ng pagtataka rin sa mukha. Napangiti ng tipid si Angelica at umiling. "Busy lang si Uncle Jim niyo, mga anak. Malapit na kasi ang exams nila kaya lagi siyang nag-aaral. Hayaan ninyo. Pagkatapos ng exam, makakapaglaro na ulit siya sa inyo," pagpapaliwanag ni Angelica. Sa inosente nilang murang pag-iisip, tinanggap naman iyon ni Rica at Rose at nagpatuloy na sa pagkain. Ngunit kung ano man ang ipinaliwag niya sa mga bata, iba ang isinisigaw ng puso niya. Hindi niya maitanggi sa sariling hinahanap-hanap niya ang presensya ni Jim. Nung iniiwasan niya ito, hindi niya napansing nakasanayan na pala niyang nandyan lang to, na maaasahan niya kapag may kailangang buhatin, kapag nasira ang gripo, o kahit simpleng may kausap sa hapunan. Ngayong halos hindi na nagpapakita sa kanya si Jim, para bang may malaking kakulangan sa araw-araw niya. Pinagsisisihan ba niya ang nangyari? Hindi niya masabi. Pinipilit ni Angelica sa sarili na ang nararamdaman niya ay pangangailangang pisikal lamang at pansamantalang paghanga. Hanggang doon lang dapat yon, saway niya sa kanyang puso, lalo na kapag napapaisip siya kay Jim sa mga oras na mag-isa. Ngunit mabilis din siyang pinapaalalahanan ng konsensya niya. Mali pa rin ang nangyari, sabi ng isip niya, at tama na ang desisyon mong umiwas. Kaya pilit niyang itinatatwa sa sarili na may nararamdaman siyang kakaiba para kay Jim. Isang hapon, nagbibilang ng benta si Angelica sa gift shop nang lumapit sa kanya ang isa niyang tindera na si Tina. "Ate Angie, alam niyo po ba, nakita ko si Kuya Jim kanina panimula ni Tina habang nag-aayos ng bagong deliver ng mga paninda." Napatingin si Angelica sa kanya. "Saan?" Usisa niya agad na may konting pagkasabik na di naman halata. "Diyan sa may sakayan, ate. Malapit sa kanto," kwento ni Tina. Kasama niya yung isang napakagandang babae, sexy, tapos sumakay sila ng taxi. Nako ate, holding hands pa silang sumakay. Tapos pag upo nila sa taxi, nag-kiss pa. Malakas na dagdag ni Tina. Halatang kinikilig pa sa eksenang nakita. Biglang parang sinipa ang dibdib ni Angelica sa narinig. Muntik na niyang mabitiwan ang hawak na listahan ng inventory. "Ha? Siguro naman girlfriend noon, nasabi na lang niya." Pilit kinakalma ang boses. "Siguro nga ate, pero hindi pa niya pinapakilala sa atin ha. Hemp, magagalit ako kay Kuya Jim. Ako pa naman akala ko kakuntsaba niya ako dati para makalapit sa'yo noon." Patuloy ni Tina na nagbibiro pa. Hindi agad na nakasagot si Angelica. Tila may kung anong humigpit sa dibdib niya. Parang kinuyumos ng sakit at selos. "May nararamdaman na ako para kay Jim. Pero huli na ang lahat. Kasalanan ko rin," bulong ng isang tinig sa puso niya. Napangiti ng pilit si Angelica kay Tina. "Sige na, iayos mo na yung mga paninda ha. Ang dami pang kailangan gawin." Bigla niyang putol sa usapan. Baka kasi kung magtagal pa at magtanong pa si Tina, di na niya matatagong namumutla siya. "Ay oo nga po ate," natatawa pang sabi ni Tina. At nagpatuloy ito sa pag-aayos ng mga delata. Nagtungo si Angelica sa likuran ng counter at sumandal. Napapikit siya at dahan-dahang huminga ng malalim. Nanginginig ang kamay niyang kumapit sa gilid ng counter, na para bang kung bibitiw siya ay babagsak siya. "Ano tong nararamdaman ko?" tanong niya sa sarili. "Selos ba to?" Oo, walang duda. Selos nga ang kumukurot sa puso niya.
At sa pagkakataong iyon, alam na niya ang totoo. Mahal na niya si Jim. Hindi lang basta pangangailangan o init ng sandali. Sa kabutihan at pagpupursige ni Jim na ipadama ang pagmamahal, nahulog na ang loob niya rito. Kahit pilit niyang itinatanggi noon pa man. Ngunit huli na ang lahat. Kasalanan din ni Angelica, siya mismo ang nagtulak palayo kay Jim at heto ang ibinunga. Sa loob lamang ng ilang araw na hindi sila mag-usap, nagkaroon agad ng iba si Jim. Nakaramdam ng mapait na paninibugho si Angelica. Talagang ganyan ang mga lalaki, pare-pareho lang. Kapag nakuha na ang gusto sa babae, iiwan rin. Katulad ni Edwin. At ngayon pati si Jim, mapait niyang naisip. Tumalikod siya at nagpanggap na may inaayos na mga kahon sa shelf para itago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Simula noon, napansin ng mga tao sa paligid si Angelica na tila matamlay at tila wala sa sarili. Ni hindi nga niya namalayang dumadalang na ang pagbisita sa kanya ni Jim. Kapag lumalabas man sila para kumain o magkita, madalas ay nagmamadali si Angelica. May mga kliyente raw na kailangang puntahan o may deliveries na aasikasuhin. Kung dati ay halos buong gabi silang magkasama kapag may pagkakataon, ngayon ay siksik na sa schedule ni Angelica ang mga lakad, lalo na't nalalapit na ang Pasko at kabi-kabila ang order sa gift shop at grocery niya. Isang gabi, nagkita sina Angelica at Jim saglit upang kumain. Napansin ni Jim na tila pagod lagi si Angelica. Marami talagang kliyente ngayon, magpapasko kasi. Paliwanag ni Angelica nang mapansing nakatitig sa kanya si Jim na tila nanunumbat. Sasamantalahin ko na ang season, Jim. By the way, aalis ako sa Biyernes papuntang Singapore. May malaki kasing order ng alahas at kailangan kong bumili ng stocks. Nabigla si Jim sa sinabi niya. Ha? Kakagaling mo lang doon Takang sagot ni Jim. Oo nga, pero hindi ko akalaing ganito kabilis maubos yung mga kinuha ko. Pasensya ka na, Jim. Pagkatapos ng kasal ni Carmela, nangako naman siya na ulit ang biyahe. Siguro sasama na rin si Ruben. Kasi bagong kasal sila by that time. Paliwanag ni Angelica. Pilit na pinaluluwag ang loob ni Jim. Napabuntong hininga ang binata at tumangu-tangu na lamang. Yumakap siya kay Angelica at marahang bumulong. Alam mo, Angie, kapag tayo ang kinasal balang araw, gusto ko sa Mindoro na tayo manirahan, kasama ang mga bata. Natigilan si Angelica sa sinabi ni Jim. Tila natulala siya at hindi agad nakaimik. Nakaramdam siya ng kaunting kaba at pag-aalinlangan. Ha? Paano naman ang mga negosyo ko rito sa Maynila? Tanging nasabi niya. Ngumiti si Jim at hinaplos ang kamay niya. Angie! Kahit iwan mo ang mga yan, kaya ko kayong buhayin. Malaki ang kita ng koprahan namin sa Mindoro. At kung gusto mo naman, pwede ka rin namang magtayo ng grocery doon. Sabi ni Jim, puno ng kumpiyansa ang tinig. Ngumiti ng tipid si Angelica ngunit may kunot sa noo. Jim, malaki na ang na-invest ko dito. Nandito ang buhay namin ng mga bata. Parang hindi ko yata kayang basta iwan na lang. Maingat niyang tugon. Biglang tumahimik si Jim. Naramdaman ni Angelica ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang kamay tapos ay bigla ring binitawan. Natahimik silang dalawa sa drive home ng gabing iyon. Parehong nag-isip, parehong may pangamba. Si Jim, naramdaman ni Angelica, ay nasaktan sa naging tugon niya. At siya naman, hindi maikakailang naguluhan. Mahal niya si Jim, pero handa na ba talaga siyang iwan ng lahat-lahat para dito? Lumipas pa ang ilang buwan. Abala si Angelica sa paghahanda ng mga paninda at pag-iipon ng bagong stocks. Naging mapili na rin siya sa oras na mailalaan kay Jim. Kung dati ay halos ilaan niya ang buong off niya sa binata, ngayon ay mas kinakailangan niyang tutukan ang negosyo. Nakita ito ni Carmela, na noon ay nalalapit na ang kasal kay Ruben. Isang hapong nagkakape sila. Biglang napansin ng kaibigan ang tila kawalan ng sigla ni Angelica. Bakit mukhang matamlay ka lately, Angie? Nandito naman si Jim, 'di ba? Tukso ni Carmela sabay kindat. Ngumiti si Angelica pero may bakas ng lungkot sa mga mata. Ewan ko ba, Mel? Parang may nararamdaman akong pagbabago sa kanya. Parang nagdududa ako na di mawari inamin ni Angelica sa kaibigan. Marahang iniikot ang kutsarita sa kanyang tasa ng kape.
Napailing si Carmela. Nako, masama yan, Angie. Nagiging possessive ka na. Kaya ganyan ang feeling mo, payo ni Carmela. Sabay tapik sa kamay ng kaibigan. Ganun ba yon? Ani ni Angelica na nag-aalangan. Tumango si Carmela. Ganun na nga. Pigilan mo ang sarili mo. Ni wag mong ipaparamdam kay Jim na gusto mo siyang masolo. Dahil ang lalaki, gaya rin ng isang ibon, kapag pinigil mo ng mahigpit sa iyong kamay, ay magwawala. Katulad din naman ng kung sobrang luwag, nakakaalis din at mawawala. Kaya dahan-dahan ka lang, sabi ng matalik na kaibigan. Napabuntong hininga si Angelica at tumango. Tama ka siguro. Naninibago lang ako na wala siya ng madalas. Gusto ko kasing kahit hindi kami magkatabi, alam kong nariyan lamang siya. Malungkot na sabi niya. Napangiti si Carmela sa kanya. Alam mo Angie, pakiramdam ko sa'yo mas mahigpit ka pa kay Jim kaysa kay Edwin noon, biro nito. Ha? Paanong mahigpit? Wala ngang nakakaalam kung hindi ikaw at kaming dalawa lamang sa aming relasyon. Kontra ni Angelica. Umiling ulit si Carmela. Basta, pumanatag ka nga. At ang mabuti pa, magpasya ka na ngayon pa lang kung sasama ka sa akin sa susunod na biyahe sa Singapore, sabi ni Carmela upang maiba ang usapan. Tumawa si Angelica at biglang naiba ang timpla ng usapan. Sige na nga, pagagawa na ako ng passport. Sasama na ako, pagpayag ni Angelica. Linggo ng umaga, magsisimba ang mag-iina. Pagbaba nila ng bahay ay nadat na nila si Jim. Kararating lang at may bitbit pang bag. Jim, umuwi ka? Nagliliwanag ang mukha ni Angelica, hindi maitago ang tuwa sa tinig. Saan kayo pupunta? Nakangiting tanong ni Jim. Halatang nag-aalangang lumapit. Magsisimba. Nauna na nga si Nadina kanina pa. Pwede ba akong sumabay sa inyo? Tanong ni Jim, halos mahiya-hiya pa. Nagkatinginan sina Angelica at ang mga bata. Bakit hindi? Magbibihis ka na ba? Tugon ni Angelica. Umiling si Jim. Hindi na. Ililigpit ko lang tong dala ko. Sabi niya sabay pasok sandali sa loob upang iwan ang bag. Tara na Uncle Jim. Para makaabot tayo sa misa tapos pakakainin mo kami sa ice cream house ha? Sabik na yaya ni Rica habang hinihila si Jim. Natawa si Jim at ginulo ang buhok ng bata. Kahit saan, magpapasalamat. Tuwang sabi ni Rica na nasa pagitan nilang dalawa ni Jim habang nakikinig ng misa. Pakiramdam ni Angelica para silang isang pamilyang buo na nagsisimba. Nang lumabas sila ay nagtuloy nga sila sa ice cream house. Masaya silang nagsalo-salo, pagkatapos ay nagtuloy pa sila sa luneta. Pinabayaan niyang maglaro ang mga bata sa isang playground habang magkatabing naupo sila ni Jim sa isang bakanteng upuang bato. Ganito ang gusto ko, Angie. Ganito. Bakit kasi pinagkakait mo sa akin ang kalayaang ganito? Walang ipinaglalihim, walang itinatago, ani Jim habang nakatanaw sa mga bata. Tumingin si Angelica sa kanya. Ang mga bata, tingin ko naman natanggap na nila ako. Bakit kailangan pa nating maghintay ng matagal? Patuloy ni Jim. Halatang may himig na ng pagkainip ang boses. Jim, kasal pa ako kay Edwin. Kahit siya ang nagkasala, magiging mali pa rin ako sa paningin ng iba kapag nakisama ako sa'yo. Maingat ngunit mariing sagot ni Angelica. Hindi agad sumagot si Jim. Pero hanggang kailan tayong maghihintay, Angie? 3, 5 taon, 10. Bakit kailangan nating ipagpaliban at paghintay-hintayin ang kaligayahang nasa ating mga kamay na? Sunod-sunod na tanong ni Jim. Halatang nagpupuyos. Matagal ang annulment dito sa Pilipinas, Jim. Ang legal separation naman ay inaabot din ng ilang taon. Alam mo yan, tugon ni Angelica. Hindi na rin naiwasang tumaas ang boses ng bahagya. Napayuko si Jim, tinitigan na lamang ang mga batang naghahabulan sa malawak na parke. Galit ka ba, Jim? Untag ni Angelica sa lalaki matapos ang ilang minutong katahimikan. Umiling si Jim. Paano ako magagalit sa'yo? Pero nawala ka bigla ng kibo. Iniisip ko lang kung hanggang saan tayo hahantong sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Jim na puno ng lungkot ang tinig. Alam mo namang mahal kita. Alam mo yan, dagdag niya. Hinawakan ni Angelica ang kamay ni Jim. Mahal din kita, Jim. At maaaring makuha natin ang gusto mo. Ang maging malaya tayo.
kung mawawalan ng bisa ang pagpapakasal ko kay Edwin. At yan ang naisaguni ko na sa aking abogado. Maghintay-hintay na lang tayo. Kaunting tiis na lang. Mahinahong paliwanag ni Angelica. Hindi kumibo si Jim. Alam niyang may punto si Angelica, pero nasasaktan siyang isipin na hindi niya lubusang makapiling nang walang lihim ang babaeng mahal niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Makalipas ang ilang araw, isang hapon ay may dinalang customer si Carmela sa gift shop ni Angelica, si Mrs. Corpus, yung suki nila sa Mindoro. Malaking halaga ang order nitong ternong bracelet at kuwintas, kaya tuwang-tuwa si Angelica habang nagbabayad ng cash si Mrs. Corpus, naikwento nito na taga Mindoro siya at may mga kakilala sa San Jose. Apelyidong Robledo. Robledo? May mga anak na sina Dina. Mga kaibigan sila ng kapatid kong bunso. Kwento ni Mrs. Corpus habang nagbibilang ng bayad. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Angelica. Sila nga! Si Jaime at Dina ay mga boarders ko dito. Wala lang sila ngayon. Nasa Mindoro si Jaime, nasa school naman si Dina. Nakangiting tugon ni Angelica. Nagkatawanan silang dalawa sa pagkukrus ng landas ng mga kakilala. Matapos makaalis ni Mrs. Corpus, saka naman ibinunyag ni Carmela kay Angelica ang isang balita. Nalalapit na ang kasal ni Carmela sa nobyong si Ruben. 7 taon na raw silang magkasintahan at ngayong na-promote si Ruben bilang chief accountant sa kumpanya, napagpasyahan nilang magpakasal na. Kasabay nito, nakumbinsi ni Carmela ang kaibigan na sumama na sa susunod nitong biyahe sa Singapore para sa supply nila ng alahas. At nang sumunod na biyahe, kasama na nga si Angelica. Itinuro lahat sa kanya ni Carmela ang mga pasikot-sikot ng pagbili ng alahas sa ibang bansa. Kapag akong namimili, limitado ang panahon ko dahil kailangan kong umuwi kaagad. Pero ikaw, pwede kang mag-ikot-ikot dito at maghanap ng mas mura o mas magaganda, Angie. Pabayaan mo't yan ang gagawin ko, sabi pa ni Carmela. Naging matagumpay ang pagbiyahe na iyon. At ang mga sumunod na pag-aangkat ng alahas ay solo na ni Angelica. Abala na kasi si Carmela sa pag-aayos ng kasal nila ng nobyo. Ayaw na rin siyang palabasin ni Ruben ng bansa. Hindi man sila naniniwala sa pamahiing malapit sa disgrasya ang ikakasal, minabuti pa rin nilang sumunod para iwas ligalig. Dahil papalapit ang Pasko, doble ang dami ng inaasikaso ni Angelica. Bukod sa dagsa ng mga order sa gift shop, kailangan din niyang punuin ang kanyang grocery. Kahit pa inihahatid lamang sa kanya ang mga paninda, tinutukan pa rin niyang maayos ang mga ito sa shelves. Hindi na niya halos napapansing dumadalang na ang pagkikita nila ni Jim at kung lumalabas man sila, kadalasan ay nagmamadali sila, kakain sa isang lugar, magkukuwentuhan, at agad ding maghihiwalay dahil may susunod na lakad si Angelica. Sa isang ganoong pagkakataon, sinabi na ni Angelica kay Jim ang sitwasyon. Alam mo Jim, maraming kliyente ngayon dahil magpapasko. Sasamantalahin ko na. Umalis ako sa Biyernes patungong Singapore. May malaking order sa akin, sabi ni Angelica habang kumakain sila. Saglit na napatigil si Jim. Ha? Galing ka na dun, Angie. Nagtatakang sabi niya. Oo nga, di ko rin nakalaing mauubos agad yung mga kinuha ko. Pasensya ka na, Jim. Pagkatapos ng kasal ni Carmela, nangako siyang siya na ulit ang magbibiyahe. Siguro ay kasama na si Ruben dahil mahirap paghiwalayin ang bagong kasal. Natatawang sabi ni Angelica pilit binibiro ang nobyo. Ngumiti si Jim at humalik sa kamay niya. Alam mo Angie, kapag tayo naman ang ikinasal, gusto ko sana sa Mindoro na tayo tumira kasama ang mga bata. Ang hirap din kasing malayo sa inyo. Biglang sambit ni Jim. Malambing ngunit may diin ang boses. Natigilan si Angelica at napatingin kay Jim. Paano ang mga negosyo ko dito? Tanong niya agad. Ngumiti si Jim. Kahit wala ang mga negosyo mo, kaya ko kayong buhayin. Malaki ang kita ng koprahan namin. At kung gusto mo naman, pwede ka ring magtayo ng grocery doon. Sabi ni Jim ng buong pagmamalaki. Hindi umiimik si Angelica. Alam niyang seryoso si Jim. Napansin iyon ni Jim at bigla siyang natigilan. Hindi na ito nakapagsalita. Sa gabing iyon, tahimik nilang niyong tinapos ang lakad at umuwi ng walang imik. Parehong hindi mabasa ang nasa isip ng isa't isa.
Lumipas pa ang ilang buwan. Dumating ang araw ng kasal ni Carmela. Gaganapin ito sa simbahan at ang reception ay sa isang malaking restaurant sa Quezon City. Naghanda ng todo si Angelica bilang matalik na kaibigan ay isa siya sa mga pangunahing abay. Nag-aagaw sa ganda si Angelica at ang bride. Kung hindi lang alam ng mga bisita na may 2 anak na siya, iisipin ng iba na isa rin siyang dalaga. Habang naghihintay sa labas ng simbahan, nagtanong si Angelica kina Alma at Alta. Si Dina nga pala, bakit hindi umattend? Sagot ni Alma. Umuwi sa Mindoro ate. Pinauwi ng parents nila. Nagtaka si Angelica. Magkalapit ba ang bahay ninyo? Ngayon ko lang dinatanong eh. Ang tagal na nating magkakasama, sabi niya. Hindi ate. Sa Batangas, sinwerte ang itay namin ni Alta kaya doon na kami namahay. Nadaraanan lang naman ang sa amin papuntang pier, napunduhan ng mga barkong patungo sa Mindoro. Paliwanag ni Alma. Ganun pala. Napatango-tango na lang si Angelica. Dumating si Mrs. Corpus at nakihalubilo rin sa kanila. Akala ko'y huli na ako. Gusto kong makita ang kasal ni Carmela, sabi nito. Maya-maya pa, dumating na rin ang bridal car ni Carmela at lumabas ang bride-to-be. Kaunting batian at halikan at inayos na ng coordinator ang entourage. Naghihintay na si Ruben at ang best man nito sa dulo ng altar. Sa paglalakad ni Carmela sa gitna ng simbahan, hindi maiwasang maalala ni Angelica ang sarili niyang kasal at si Edwin. Si Carmela pa naman ang maid of honor niya noon. At ngayon ay ito naman ang lalagay sa tahimik. Tahimik na idinalangin ni Angelica na sana'y maging maligaya si Carmela hanggang sa huling sandali nila ni Ruben bilang mag-asawa. Masaya ang kasalan, lahat ay nakisaya kina Carmela at Ruben. Naroon ang biruan, tawanan, at walang humpay na kwentuhan sa reception. Niyaya ni Mrs. Corpus sina Angelica, Alma at Alta na sumabay sa kotse niya papunta sa reception. Salamat, Mrs. Corpus. Iniisip ko nga kanino kami makikisakay, sabi ni Alma. Sumakay sila at sa biyahe ay kaswal na nagkwento si Mrs. Corpus. Bukas naman, mag-aanak ako ng kasal sa amin sa Mindoro. Naku, gastos yan, biro ni Mrs. Corpus. Kaya naman ni Madam yon, sagot ni Alta. Sino bang ikakasal doon? Taga roon kasi ang mga parents namin. Sa Batangas lamang kami lumaki pero marami kaming kamag-anak doon, tanong ni Alta. Pamilya Robledo, si Jaime Robledo. Hindi ba kayo kinumbida? Nabanggit ni Carmela na borders daw sa inyo si Jim, sabi ni Mrs. Corpus. Si Jim? Ikakasal? Gulat na tanong ni Alma. Pinsan namin siya pero hindi sinabi sa amin. Bakit kaya? Bulalas ni Alta. Halos sabay sila. Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Angelica sa narinig. Hindi siya makapagsalita. Hindi makakilos. Umiikot sa kanya ang paligid. Pakiramdam niya ay may pumiga sa kanyang puso. Si Jim, ang kanyang si Jim, na nangako ng katapatan at kaligayahan ay ikakasal sa ibang babae. Madalian daw sabi ni Mrs. Corpus. Makapikot, komento ni Alta. Ewan ko lang, sagot ni Mrs. Corpus. Pero ang sabi, minamadali daw talaga ang kasalan. Ang lahat ng mga usapang iyon ay naririnig ni Angelica pero hindi siya makareact. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid, nakatingin sa kawalan, hindi makakilos. Naku Ate Angie, awayin natin si Ate Dina pagbalik sa atin. Paano niya naatim na hindi man lang magkwento? Naririnig niyang sabi ni Alma. Tapos ay bigla itong napahinto. Ate, bakit ang putla-putla mo? Nabahalang sabi ni Alma. Niyugyug siya nito. At saka lamang waring nagbalik ang kanyang wisyo. Pero manhid at wasak ang kanyang buong pagkatao. May dinaramdam ka ba? Tanong ni Alta. Umiling si Angelica at pinigil ang pagluha. Sumandal siya at pumikit. Malamang sobrang pagod lang yan. Workaholic ka kasi, payo ni Mrs. Corpus. Pwede kayang iuwi na ninyo ako? Mahina ngunit mariing sabi ni Angelica. Naku naman Angie. Mabibigo naman si Carmela niyan. Pinaka-importanting event sa buhay ng matalik mong kaibigan? Palalampasin mo? Saway ni Mrs. Corpus. Wag naman. Mag-relax ka lang. Malamig sa restaurant. Mawawala rin ang sama ng pakiramdam mo.
Dagdag niya. Tama ang babae. Paano nga ba niya basta iiwan na lamang ang party ng kaibigang laging karamay niya sa lahat ng pangyayari sa buhay niya? Kaya sumandal na lamang siya at pumikit habang nagpapatuloy sa pagtakbo ang kotse patungong reception. Sa reception, masasarap ang lahat ng pagkain. Pero parang hindi nalalasahan ni Angelica ang nakahain sa kanya. Tumatawa siya kapag kailangan. Tahimik kung hindi kinakausap. Pero ang masakit ay ang kanyang kalooban. Ikalawang ulit siyang nabigo. Nagngingit-ngit siya sa loob-loob niya. Pero wala siyang magawa. Natapos ang mga ritual ng kasal nang parang hindi na malaya ni Angelica. Nang makitang inihagis na ang mga kalapati at bulaklak, patalilis siyang lumabas, iniwan ang kasiyahan. Tumawag siya ng taxi at nagpahatid pa uwi. Pagkarating sa bahay, mabilis niyang inutusan sina Idang at Tina, ang mga tindera, na isara na ang tindahan at pumanhik sa sala. Dahil may iuutos siya. Nagpalit siya ng damit, pantalon maong at polo shirt at nag-rubber shoes. Paglabas niya mula sa kwarto ay naroon na sa sala ang dalawang tindera. Idang, Tina, dumito lamang kayo hanggang hindi pa ako dumarating. Huwag kayong magbubukas ng tindahan. Nasa kaha ang pera, kayo na ang bahala dito. Babalik agad ako sunod-sunod na bili ni Angelica. Nagkatinginan si Idang at Tina. Bakas ang pagtataka at pag-aalala pero sumagot sila ng, "Opo ate." Habang palabas ng pinto si Angelica ay nagtanong si Tina, "Kailan po kayo babalik ate?" Napahinto si Angelica. Saglit siyang tumingin sa malayo, tapos ay malungkot na umiling. "Ewan ko. Hindi ko alam. Basta wag niyong pababayaan ang mga bata ha." Tumawag siya agad ng taxi. Kailangan niyang maabutan ang kasal ni Jim kinabukasan ng umaga. Habang nasa taxi ay hindi niya mapigilang mapaluha. 2 ulit na siyang nasaktan. Binigo ng 2 lalaking pinagkatiwalaan niya. Diyos ko! Ano ba ang kapalaran ko? Talaga bang wala na akong matatamong ligaya sa buhay pag-ibig? Daing niya sa sarili habang pinupunasan ang mga luha. Gustong narating niya ang pier sa Batangas ay bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay ang malakas na hangin. Hindi makabiyahe ang mga roro. Nanlumo si Angelica. Hindi na yata niya maaabutan si Jim na binata. Hindi na magiging kanya si Jim. Matindi ang sakit ng kanyang dibdib. Parang mababaliw na siya sa pag-iisip hanggang marinig niyang magsalita ang isang pasahero sa kasama nito. Wala namang bagyo eh. Kapag tumila ang ulan mamayang gabi, siguradong balik biyahe na sila. Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Maghihintay siya. Kailangang makita niya si Jim kahit ano pa ang mangyari. Nagsisimula ng mapunit ang dilim sa silangan nang tumuntong si Angelica sa lupa ng Mindoro. Sa pantalan ay maraming jeep at tricycle na nag-aabang ng mga pasahero. Lumapit siya sa isang tricycle. Kinausap ang driver. "Sa Rizal Street, Mama. Sa bahay ng mga Robledo." "Ah, oo, alam ko yon, miss. Sa kanila nagtatrabaho ang itay ko." Nakangiting sabi ng driver. "Sino nga bang ikakasal doon?" Tanong niya bago sumakay. "Si Manong Jim po," sagot ng driver. Ang pagtatanong niyang iyon ay huling hiblang pagbabakasakali na hindi si Jim ang ikakasal. Pero ngayon, kumpirmado na, laganap na ang liwanag. Bagamat 5:00 pa lamang ay marami ng mga taong paruot parito sa bakuran ng malaking bahay na iyon sa Rizal Street. Binayaran niya ang driver at pumasok sa bakuran. Tinawag niya ang unang nakitang tao. "Saan ko makikita si Jim Robledo?" Tanong niya sa kasambahay na nadatnan. "Nasa itaas na ho. Nagbibihis. 7:30 ang kanyang kasal eh." Tugon nito. "Sino ho sila at sasabihin kong narito kayo?" Tanong pa ng lalaki. "Taga Maynila ako." "Pakisabi si Angelica." Sagot niya. Umakyat ang lalaking kausap sa malaking bahay. Ilang sandali lang at nanaog uli. Sandali lamang daw, bababa na siya. Tumango si Angelica. "Salamat." Kanina pa habang nasa roro, ay handa na ang lahat ng sasabihin ni Angelica sa lalaki, ang panunumbat. Ang lahat-lahat ng gusto niyang sabihin dito. Malakas ang pintig ng kanyang puso, waring bumibingi sa kanya. Nakatayo si Angelica sa may paanan ng hagdan, nakatingin sa pintuang alam niyang lalabasan ni Jim. Bumungad si Jim, lalong bumilis ang pintig ng puso ni Angelica. Nakita niyang malungkot ang mukha ng lalaki, nakaguhit ang kahihiyan,
Paos ang boses nito nang siya'y tawagin. Angie, mabigat ang dibdib ni Angelica. Gusto niyang magtanong ng, bakit? Pero walang lumabas na tinig sa kanyang lalamunan. Puno ito ng hinanakit at pagkaapi. Nakatingin lamang siya sa lalaki. Waring naghihintay ng paliwanag. Angie, I'm sorry, mahinang sabi ni Jim. Sa wakas nasabi niya rin. Sorry? Ganun na lang ba kadali yun? Nanginig ang boses ni Angelica na sa wakas ay nakapagsalita rin. Nangako ka. Ang sabi mo sa akin, liligaya ako sa piling mo. Ang sabi mo, mahal mo ako. Hinayaan kong sarili kong mahulog sa'yo. Hinayaan kong sarili kong mahalin ka dahil pinanghahawakan ko ang pangako mo. Pero, bakit? Bakit ginawa mo sa akin to? Nangingilid na ang luhang sabi niya, hindi na napigilang ibulalas ang sakit. Hinawakan siya ni Jim sa magkabilang balikat. Kitang-kita ni Angelica ang paghihirap ng kalooban nito. Mahirap magpaliwanag, Angie, pero maniwala kang mahal kita. Mahal na mahal, sambit ni Jim. Halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakompromiso ako. Isang gabing nalasing ako. May nangyari sa amin ni Lorna. Nagsumbong siya sa itay niya at nagbantang idedemanda kami kung hindi ko pananagutan ang ginawa ko sa anak niya. I'm really sorry. Tahimik na nakinig si Angelica. Narinig niya ang bawat salita, pero ang puso niya ay tila manhid na. Kung alam mo lang, kahit ngayon ay gusto kong tumakas at lumayo kasama ka, pagpapatuloy ni Jim, humihikbi na rin, pero malalagay kami sa kahihiyan. Mahina na si Itay. Baka hindi niya kayanin. Sorry, Angie. Sana ay mapatawad mo ko. Umiiyak na paliwanag ni Jim. Pagkasabi noon ay mabilis na hinalikan ni Jim si Angelica sa noo. Siya tumalikod. Hilam sa luha ang mga mata at lumingon sa kanya sa huling sandali. Pagkatapos ay mabilis nang umakyat si Jim. Naiwan siyang lumuluha. Hindi na alam ni Angelica kung paano siya nakauwi. Basta, natagpuan na lamang niya ang sarili na bumababa mula sa taxi sa tapat ng kanilang bahay. Mabibigat ang mga paang umakyat siya sa pintuan. Bukas ang pinto, bumungad siya. At naroon sina Carmela at Ruben. Nakatitig sa kanya, gulat na gulat. Diyos ko, Angie. San ka ba galing? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sunod-sunod na tanong ni Carmela. Gulo ang buhok ni Angelica. Hapis ang mukha na parang iiyak na hindi mawari. Gusot ang damit na parang wala na sa sariling katinuan. Dali-daling lumapit si Carmela at niyakap ang kaibigan. Pumihit naman si Ruben at lumabas ng bahay. Ramdam niyang kailangang mag-usap ng magkaibigan. Bakit, Angie? Anong nangyari? Anong maitutulong ko? Tanong ni Carmela habang yakap ng mahigpit ang kaibigan. Ikinuwento ni Angelica ang lahat ng nangyari at muling bumugso ang hagulgol. Angie, tama na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Saway ni Carmela. Bata ka pa, maganda. At may successful na negosyo. Huwag mong pabayaang sirain ka ng isang gym lamang. Mga salitang pampatibay ng damdamin ang binitiwan niya. Masakit, Mel. Napakasakit, sambit ni Angelica. Patuloy sa pag-iyak. Lagi na lang bang ganito? Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Angie, malaya mong magagawang magpakamatay. Pero anong mapapala mo roon? Magbabalik ba siya sa'yo? Paano ang mga anak mo? Ang negosyo mong napasimulan? Huwag kang baliw, Angie. May diin ngunit puno ng pag-aalala ang tugon ni Carmela. Oh, masakit. Napakasakit. Lagi ka na lang bang malulugmok? Pero isipin mo, nakaya mo noon na iwan ka ni Edwin, di ba? Bakit hindi si Jim, na alam mong hindi mo dapat pinakasalan? Ikaw rin ang nagsabi, isang relasyon lamang na marupok ang sa inyo. Hindi nakaimik si Angelica. Nagpatuloy ang pag-iyak. Angie, kalimutan mo na siya. Kung may kasalanan man sila sa'yo, si Edwin, si Jim, ipaubaya mo na lamang sa kanya ang paghuhusga sa mga kasalanang yon. Humingi ka na lamang sa kanya ng tawad sa mga kasalanan mo rin at may paraan siyang magparusa. Pagpapatuloy ni Carmela, marahang hinahagod ang likod ni Angelica. Si Edwin?
Napatutok ang tingin ni Angelica kay Carmela sa pagkabanggit sa pangalan ng asawa. Kaya kami narito ni Ruben. Dapat ay nasa Hong Kong na kami para mag-honeymoon. Pero isang kaibigan natin ang nakiusap sa aking sabihin sa'yo. Naririto na si Edwin at kailangan ka niya. Ano? Paano niya kakailanganin ng isang taong itinapon na niya? Galit na tanong ni Angelica. Angie, makinig ka muna. Pinarusahan siya ng kanyang mga kasalanan. Inatake siya sa puso. Patay na ang kalahati ng katawan niya at hindi na magagamot pa. Parang hihintayin na lamang ang kanyang kamatayan. Bakit ako? Bakit sa akin? Nasaan ang babaeng sinamahan at pinakasalan niya? Galit at nanghihinang tanong ni Angelica. Bago siya inatake ay nag-divorce na raw sila ng babae. Iniwan na siya nito. Yun siguro ang naging dahilan ng kanyang atake. Nagiinom daw siya ng nagiinom pagkatapos ng diborsyo. Malungkot na paliwanag ni Carmela. May paitang ngiti ni Angelica. Pinahid niya ang basang mga pisngi. Tama ka, Carmela. Pinarusahan na siya. Sa ngayon, hindi na ako ang kailangan niya. Ang kapatawaran ng Diyos at ang doktor ang kailangan niya. Hindi mo siya pupuntahan? Tanong ni Carmela. Kung pupuntahan ko siya, may mabuti bang idudulot? Baka atakihin pa siyang muli kapag nakita ako. Cargo di konsensya ko pa. Ang mga bata siguro, dapat nilang makita ang kanilang ama para hindi na sila magtatanong pagdating ng panahon. Baka masisipa nila ako. Pabayaan mo, pag-iisipan ko ang lahat, Mel. Sabay-sabay ang masamang balitang dumating sa akin ngayon. Parang hindi na ako makahinga. Pwede na akong umalis? Paniniguro ni Carmela, tinitiyak kung stable na ang damdamin ng kaibigan. Kailangan ka ni Ruben. Napakarami ko ng atraso sa'yo. Inuna mo pa ako kaysa sa honeymoon mo. Malungkot na biro ni Angelica. Tsaka wag ka nang mag-alala. Tama ka. Hindi ko sasayangin ang buhay ko sa mga walang kuwentang lalaki. Mababa na ang kanyang pagsasalita. Muling nagyakap ang dalawa at nagpaalam na si Carmela. Nangakong babalik sa sandaling makauwi sila mula Hong Kong. Hindi na naihatid ni Angelica sa labas ang kaibigan. Nanghihina siyang naupo. Parang galing siya sa isang mahabang pagkakasakit. Kailangan niyang muling magtipon ng lakas para harapin ang panibagong problemang dumating. Kinabukasan, tinawagan niya ang mga biyenan. Talagang tatawagan kita, Angie, pero nag-aalala kung hindi mo pansinin dahil sa malaking pagkakasalang nagawa niya sa'yo, sabi ng biyenang babae sa kabilang linya. Tumawag ho ako para sa mga bata. Kahit ano pa ang nangyari, ama pa rin nila si Edwin. Mahinahong sabi ni Angelica. Dadalaw ho kayo? Paniniguro ng matanda. Pupunta ang mga bata riyan sa Sabado. May klase pa sila hanggang bukas. Ayokong magulo ang kanilang normal na takbo ng buhay. May halong parunggit niyang sagot pa nga sa biyenan. Nang pumarada ang kotseng kinasasakyan nilang mag-iina sa tapat ng bahay ng mga biyenan sa probinsya, tumunghay si Angelica. Hindi halatang luma ang bahay dahil malinis ang pintura, alaga ang bahay, pati ang hardin. Sa 2 taong wala si Edwin, ni minsan ay hindi siya sumilip sa bahay na iyon. Maliban ang hinahanap niya ito sa mga biyenan ng asawa. Hinihiram lamang ng mga ito ang 2 bata paminsan-minsan na hindi naman niya ipinagdadamot. Bukas ang gate. Pumasok silang 3. Pinakikiramdaman ni Angelica ang kanyang sarili kung may damdamin pa siya sa asawang nagbalik. Pero katulad din nung unang malaman niyang narito na sa bansa ang lalaki, wala na. Parang kung sino lamang nakakilala ang dadalawin nila ngayon. Sinalubong sila ng kanyang biyenang babae. Nangilid ang luha nito nang magmano silang mag-iina. Rito, akala ko hindi kayo darating. Umiiyak na sabi ni Aling Lumen. Nangako ako, Inay Lumen. Panatag na sabi ni Angelica. Naroon siya sa kanyang kwarto. Tena kayo. Alam niyang darating kayo, inihanda ko na siya. Ayokong mabigla siya at muling atakihin. Nagpauna ang matandang babae. Sumunod ang mga bata, nasa hulihan si Angelica. Itinulak ni Aling Lumen ang pinto ng kwarto. Nakaharap sa kanila si Edwin. Nakatingin sa kanila. Napansin agad ni Angelica ang pagkakangiti ng bibig nito. Sa dakong kanan lang, nakapa niyang muli ang damdamin, baka may awa siyang maramdaman. Pero wala. Angelica! Mga apo! Garalgal ang boses ni Edwin. Hindi siya nakakapagsalita ng malinaw. Umurong ang dila niya sa tindi ng atake. Daddy! Sabi ni Rica. Tumango si Edwin.
Nakita nilang nag-uunahang naglandas ang luha sa mga pisngi nito. Kung sa pagsisisi o sa tuwa, hindi niya alam. Rose, Rika, lapit kayo sa daddy ninyo. Pagtutulak niya sa mga anak. Saka lamang lumapit ang mga ito at humalik sa ama. Niyakap ni Edwin nang walang pinsala niyang bisig ang dalawang bata. Lumingon si Rika sa ina na parang naasiwa. Nanatili si Angelica na nakatayo at nakamasid. Nakita niyang kumalas dito ang mga bata. Tumingin sa kanya si Edwin, sumasamo ang mga mata. Hindi sinasadya ay napakibit balikat si Angelica. Napatungo si Edwin sa naging reaksyon niya. Rika, Rose, gusto niyong maiwan muna rito? Tanong ni Angelica sa mga anak. Uuwi kayo, Mami? Tanong ni Rose, nalulungkot ang tono. Alam niyong marami pa akong aasikasuhin, aniya. Ako, sasama, Mommy? Sabi ni Hika. Ako hing? Mommy? Segunda ni Jose. Inay Lumen. Tara na ho sa sala. Yaya ni Angelica sa matanda. Sumunod ito at iniwan nila si Edwin kasama ang mga bata. Pagdating sa sala, naupo si Aling Lumen at napahagulgol. Angelica, ako na ang humihingi ng patawad para kay Edwin. Hindi mo ba siya mabibigyan pa ng isang pagkakataon kahit sa nalalabing mga taon niya sa lupa? Alang-alang sa mga bata? Pakiusap ng biyenan. Bakit? Naisip ba niya ang mga bata nang iwan niya kami para sa babaeng iyon? Gustong sabihin ni Angelica. Pero naaawa din naman siya sa kanyang biyenan. Isang ina ito na masasaktan kung may mananakit sa anak. Gaya rin niya, hindi papayag na may manakit sa kanyang supling. Inay, napatawad ko na siya. Kung nagbalik man siya ng walang kapansanan, ay ganito rin ang magiging pasya ko. Aniya, ano ba ang pasya mo? Naluluhang tanong ng matanda. Ang palagi siyang dalawin ng mga bata. Pero wag na sana ninyo akong asahan. Pabayaan na ninyo akong ipagpatuloy ang buhay kong nasimulan. Siya rin, si Edwin, ang nagtulak sa akin nito. Mas mabuti pang nag-iisa. Walang masasaktan. Malumanay ngunit matatag na pahayag ni Angelica. Dumukot siya sa kanyang bag. Inilabas ang kanyang checkbook. Sumulat siya, pinilas ang isang tseke at iniabot iyon kay Aling Lumen. Kung kulang pa, magsabi lamang kayo. Ito lamang ang maari kong maitulong sa kanya. Tulong ng ina ng kanyang mga anak, ng dati niyang asawa. Angelica, nasambit ni Aling Lumen at nag-uunahang naglandas ang kanyang mga luha. Huwag sana kayong magdamdam sa akin, inay. Hindi ko na maturuan ang puso kung bigyan pa siya ng puwang. Napatawad ko na ang kanyang mga kasalanan at pagkukulang, pero hindi ko na siya maaaring mahalin pa. Patawarin ninyo ako, malungkot na sabi ni Angelica. Binalingan niya ang dalawang bata na kanina pa nakasilip sa pasilyo. Tayo na, Rika, Rose. Babalik kayo rito, ha? Dadalaw-dalawin niyo lagi ang daddy ninyo. At Inay Lumen, magsabi lamang kayo kung kailangan ninyo ng pera para sa kanyang gamot at ibang pangangailangan, sabi niya sa matanda. Yumakap siya sa biyenan. Umiiyak naman itong gumanti ng yakap. Pagkatapos ay lumabas sila ng bahay. Sa paglabas nilang iyon ay naramdaman ni Angelica ang paggaan ng kanyang dibdib. Napatawad na nga niya si Edwin at si Jim. Nakalaya na ang lahat ng galit at lungkot sa kanyang puso. Bago siya sumakay ng kotse ay pinagmasdan niya ang maaliwalas na kalangitan. Napangiti siya, ngiting kay gaan at kay saya. Sabi nila, may iba't ibang uri daw ng pag-ibig. Hindi naman kailangang ang pag-ibig ay para lamang sa magkasintahan o mag-asawa. Pag-ibig din ang tawag sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak at pag-ibig din ang tawag sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama? Mamahalin niya ang kanyang mga anak at mamahalin niya rin muna ang kanyang sarili. Kagaya nga ng sabi ni Carmela, bata pa siya at maganda, darating din ang tamang taong inilaan ng Diyos para sa kanya. Kung hindi man, magiging masaya pa rin siya dahil kasama naman niya ang kanyang mga anak. Naroon din sina Carmela at iba pang kaibigan na lagi siyang dinadamayan. Ngayon ay magsisimula siya ng panibagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa. At sana ay wala ng unos. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe,
at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story.